Pinagbasta ni Doña Catalina ang mumurahing gray t-shirt at oversized na suot. Pinaresa ng mahabang palda na kulay brown at hindi maayos na nakabon ang kanyang buhok. Sa unang tingin ay isipin kaagad ng lahat na siya ay isang mahirap na matanda. Sigurado na po ba kayo sa balak ninyo, Doña Catalina? Ani ng driver niya na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Wala ako rito, Ignacio, kung hindi ako sigurado sa gagawin ko. At isa pa, malulutas lamang ang nangyayari ngayon sa oras na nalaman ko ang punot dulo ng lahat. Aniya sa matapang na boses. Nalaman ni Doña Catalina na bumababa ang pondo ng bangko kung kaya't hindi na sila makapag-invest at wala nang halos magamit na pondo para sa mga gustong mag-loan. Dapat, napapaikot na nila ngayon ang pera sa bangko. Pero dahil walang pumapasok na pera, kaya hindi sila makagalaw. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Gusto kong makita mismo sa sarili kong mga mata ang nangyayari sa bangko. Tumangutango si Ignacio bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Catalina. Alam ni Ignacio na talagang may paninindigan si Catalina. Ilang saglit ay nakarating sila sa malaking bangko. Tahimik ang building nang dumating sila. Hindi ganoong kalaki ang lungsod kung saan nakadestino ang bangko. Ngunit hindi naman ganito katahimik ang bangko noon. Hindi tulad ngayon. Nagtataka man ay pumasok si Doña Catalina sa mismong bangko. Malayo sa ibang bangko ang lugar, kaya dapat sa bangko nila tumutungo ang mga client. Pero iilan lamang ang client nila. Mas nanaisin pa yata ng ibang mga tao na magtungo sa syudad kaysa magtungo sa bangko nila. Pagkapasok ni Doña Catalina ay isang nakangiting gwardya ang kaagad na sumalubong sa kanya. Magandang umaga po, Nay. Magde-deposit po ba kayo o magwe-withdraw? Agad na tanong nito sa palakaibigang tono. Napangiti siya sa gwardya. Ganitong trato sa kliyente ang gusto niyang gawin ng mga tauhan niya. Kung may ganito siyang kabait na gwardya, ay tsak na maraming papasok sa bangko nila upang gawin ng mga businesses ng mga ito. Kaya lang, hindi iyon ang nangyayari ngayon kaya nagtataka siya. Mag-withdraw sana ako, iho. Kaya lang hindi ko alam kung papaano. Pagsisinungaling ni Doña Catalina upang mas maging convincing ang pagkukunwari niya. Kaagad naman na bumakas ang pag-aalala sa mukha ng gwardya. Kalakip niyon ang awa para sa matandang gusgusin. Naisip ng gwardyang si Daniel na baka gagamitin ng matanda ang pera, pambili ng gamot. Kaya talagang sinamahan ni Daniel ang matanda hanggang sa front desk ng bangko. Dito po kayo mag-fill up, Nay. Heto pa ang ballpen, no? Aniya na nakangiti sa matanda. Napatingin pa si Doña Catalina sa mga nagtatawa ng trabahante sa loob. Niwala man lang kaagad lumapit sa kanya roon kahit napansin na ng mga ito na may kliyente na. Animoy walang balak ang mga ito na i-entertain siya na siyang dapat kaagad na ginawa ng mga ito. Rhoda? Tawag ni Daniel sa isa sa clerk na nakipagampasan patawanan sa mga kasama. Pero hindi nakinig yung si Rhoda at nagpatuloy pa rin sa pakikipagchismisan sa mga kasama. Halata ang iritasyon sa mukha ni Daniel. Maging si Doña Catalina ay napaangat ang kilay. Kung hindi siya nagkunwaring mahirap na matanda, ay hindi niya malalaman ang bagay na ito. Hindi inaamin ng manager sa bangko na ito ang totoong nangyayari sa bangko nila. Kaya nagpaimbestiga siya at nalaman na wala na ngang masyadong pondo ang bangko. Rhoda, may kliyente tayo, ani ni Daniel. Ngunit may tono na ng iritasyon. Sa pagkakataong to ay narinig ni iyon ni Rhoda, ngunit mas galit pa ito kay Daniel. Ani mo'y si Daniel pang may mali. Ano ba? Kailangan mo ba talagang sumigaw? Bulalas ni Rhoda. Kanina pa kita tinatawag, hindi ka malang nakikinig.
Baka nakakalimutan mong nasa trabaho tayong lahat. Kanina pa naghihintay si nanay rito. Baka emergency ito. Paliwanag ni Daniel. Sarkastiko namang tumawa si Rhoda. Talaga ba? Sip-sip lang, Daniel? Kahit anong gawin mong pagbabait-baitan dyan, hindi tataas ang sahod mo, no? Kung makaasta ka, akala mo talaga magiging tagapagmana. Nagtagis ang bagang ni Daniel. Sige na, Rhoda, gawin mo na ang kailangan ni nanay. At saka, huwag ka na makipagtalo sa harap ng kliyente natin. Sinikap ni Daniel na habaan pa ang pasensya sa babae. Ayaw niyang palakihin ng binata ang gulo, lalo pat kakaunti na lamang ang kliyente ng bangko. Umangat ang kilay ni Rhoda at binalingan si Doña Catalina. Sino ba to? At magkano ba kasing i-withdraw mo? Naku, kung 1,000 lang i-withdraw mo, huwag mo na akong abalahin. Busy ako, no? Hindi charity tong bangko namin. Nagtagis ang bagang ni Doña Catalina. Busy ka? Saan? Sa pakikipagdaldalan? Namilog ang mga mata ni Rhoda. Hindi niya inaasahan na magsasalita ng ganoon ang matanda. Hindi matanggap ni Rhoda na pagsasalitaan lamang siya ng ganon ng matandang gusi-gusi na ito. Kahit na 1,000 ang i-withdraw ng kliyente, ay kailangan mo pa rin yung asikasuhin. Trabaho mong ibigay ang pera ng kliyente. Trabaho mo makipag-usap ng maayos sa kanila at hindi mo dapat sila maliitin. Ani ni Doña Catalina at hindi na nakatiis. Mas lalo namang nainis pa si Rhoda sa narinig mula sa matanda. Pinapangaralan mo ako? Bakit? Sino ka ba sa akala mo? Niwala ka na nga yatang pambili ng pagkain tapos ako pa ngayon ang pinapangaralan mo? May pinag-eralan ako at professional. May maayos akong trabaho at hindi tulad mong dugyot. Nagbitiw ng nanunuyang ngisi si Doña Catalina, kaya mas lalong nainis si Rhoda. Daniel, palabasin mong matandang to, ngayon din. Buliw ni Rhoda. Tama naman si nanay. Tapos magwe-withdraw raw siya. Bakit ko naman siya papaalisin? Alam mong kailangan mong alisin? Ay ang masama mong ugaling yan, Rhoda. Ani ni Daniel imbes na sundin si Rhoda. Ano? Nanilisik ang mga mata ni Rhoda. Hindi na ito nakatiis at dinampot na kaagad ang telepono. Tatawagan ko ang manager. Nanggagalaitin na si Rhoda. Pero imbes na matakot si Doña Catalina ay humalukip-kip pa siya. Sa isip ni Catalina, mas mabuti nga na makaharap niya na ang manager na iyon ngayon. Ilang saglit lang ay dumating na nga ang manager. Mukhang galit pa itong binalingan si Catalina at ang gwardiya na si Daniel. Sir, pinagtutulungan ho ako ng dalawang to. Akala mo kung sino kung magsalitang mga to. Hindi ako nag-aral at nagsumikap mag-apply rito para lang bastasin ang mga mababa pa sa akin, ano? Nagdrama na si Rhoda. Anong ginawa ninyo? Baliw naman ang manager ni Catalina at Daniel. Ikaw, Daniel, talaga pang hindi mo makontrol yung kahambugan mo? Tsaka naman binalingan ng manager si Catalina. Ikaw naman matanda ka. Ikaw na nga tong walang ibubugas sa buhay. Aba ikaw pang may ganang manghamak sa tauhan namin. Pinapangaralan niya ako kanina. Kulang na lang, sabihin niyang wala akong alam sa trabaho ko. Dagdag pa ni Rhoda. At meron ba? Angat naman ng kilay na sabi ni Catalina na mas lalong ikinaiyak pa ni Rhoda. Kaya mas lalong nagalit ang manager. Bigla na lang hinawakan ng manager ang braso ni Catalina upang kaladkarin sana palabas. Pero kaagad na pumigil si Daniel. Huwag mong sasaktan si nanay dahil lang dyan sa bulok na pag-uugali ni Rhoda. Galit na sambit naman ni Daniel. Sa inis ng manager ay nasuntok nito si Daniel. Tanggal ka ng hayop ka. Huwag kang babalik sa bangko na to. Bulyo ng manager kay Daniel. Nag-aalala na sinundan ni Catalina ng tingin ang paalis na si Daniel. Natanggal pa sa trabaho nito ang kawawang lalaki na iyon dahil sa kanya. Kaya hindi na siya nakatiis at binalingan ng manager. Nagalit pa rin. Dinukot ni Doña Catalina ang cellphone at nagulat ng mga nandoon nang makitang may hawak siyang mamahaling cellphone.
Pumasok na kayo rito. Amadong utos si Doña Catalina sa kausap sa phone. 6 na lalakang uniformado ang pumasok sa bangko. Kaya nanlaki ang mga mata ng nandoon maging sina Roda at ang manager. Tinanggal ni Doña Catalina ang wig niya. Ano nangyayari? Kinakabahan na tanong ng manager. Maging si Roda ay natakot na rin. Ako si Catalina Santos, ang may-ari ng bangko na ito. Ipinag-uutos kong palitan ng lahat ng tauhan sa bangko ito at papasukin ng mga empleyado na may magandang ugali at magagaling. Maotoridad na boses ni Donya. Balak pa sanang lumuhod ni na Roda ng manager, ngunit hinila na ito ng mga tauhan ng Donya. Masaya ako sa magandang timing ninyong lahat. Ngunit may isang tauhan akong hindi ipapatanggal sa bangkong yan. Nais kong pabalikin niyo siya at mananatiling gwardiya sa bangko ko. Umalis siya kanina, kaya imbestigahan niyo kung saan siya nakatira at kumbinsihin siyang bumalik. Aniya sa mga tauhan niya. Masusunod po, Doña Catalina. Ani ng mga tauhan niya na nagsipagbaw kaagad. Ilang araw ang nagdaan ngunit wala pa rin nababalitaan si Catalina mula sa gwardyang iyon. Hindi pa rin daw bumabalik sa bangko ang binata upang mag-apply muli. Sa tingin niya ay dinibdib ng lalaki ang mga nangyari sa trabaho at wala nang balak pang bumalik. Kaya nang hindi makatiis si Catalina ay tinawagan niya ulit ang private investigator upang malaman ang tungkol sa gwardyang nagngangalang Daniel Aguirre. Hanggang sa mga oras na yon ay animoy kinakain pa rin siya ng konsensya dahil siya ang dahilan kaya natanggal ang mabuting binata. Hello? Aniya. Donya, tungkol po ba ito sa gwardiya na gusto niyong pabalikin sa bangko? Nito, na nalaman kaagad ang totoo niyang sadya. Oo, tungkol nga roon. Aniya. Sa ngayon po ay nagtatrabaho na raw po siya sa isang talyer. Ngunit wala pa po ako naririnig tungkol sa desisyon ni Daniel o kung gusto po ba niyang bumalik sa bangko ninyo. Napatangutango siya sa naging sagot ng investigator. Bumuntong hininga siya. Kung ganoon ay kunin mo ang address niya upang ako na magpunta sa kanya at kausapin siya. Baka sakaling makinig siya sa akin. Aniya. Hindi naman kaagad nakapagsalita ang investigator. Ilang saglit pa bago ito nagsalita. Pasensya na. Hinahanap ko pa ang files niya sa mga documents namin. Kukunan ko ng litratong address at isisend na lang sa email po ninyo. Okay, sige, salamat. Aniya at siya na ang unang nagbaba ng tawag. Kinabukasan ay kasama ni Catalina si Ignacio nang magtungo sila sa address na binigay ng investigator. Kita ni Catalina na medyo alanganin si Ignacio nang malaman ito ang kanilang pupuntahan. Alam ni Catalina ang lugar na iyon. Nang makarating sila sa lugar ay saktong tanghali na. Nagkalat ang mga nagbebenta ng mga street food, kaliwat kanan ng mga stall ng mga pagkain at mga damit. Maingay ang iskinitang hinintuan nila. Ngunit ayon sa nasa address ay nasa looban pa ang bahay ni Daniel. Nagtuloy-tuloy sila at dahan-dahan lang ang takbo ng sasakyan. Napatingin pa siya sa babaeng bihis na naninigarilyo sa tabi. Kapansin-pansin ang mapang-akit nitong tingin at pakindat-kindat pa sa mga kalalakihan sa kabilang dako ng tindahan. May naaalala si Catalina sa kanyang nakaraan nang makita ang GRO na iyon. Kahit sa umaga ay pakalat-kalat pa rin ito sa eskinitang iyon. Nang marating nila ang mismong address ay kaagad siyang bumaba mula sa mamahaling sasakyan. Nadumihan kaagad ang suot niyang flat shoes na kulay itim. Makintab iyon kanina ngunit matapos siyang bumaba sa maduming daan ay hindi na iyon ganoon. Maitim ang tubig sa kalsada na naglalarawan ng karumihan sa paligid. Polluted at kabi-kabilaan ng mga basura na kinalat na ng mga pusang kalye at mga aso. Malalaking daga ang dumaan malapit sa mga paa niya, ngunit hindi man lamang siya nandire at natakot doon. Nananatili siya nakatitig sa masikip na daanan ng lugar. Dikit-dikit ang mga bahay doon na madalas ay yero lang ang pagitan. Maingay at mabaho. Binabalik siya ng lugar na ito sa alaalang pilit niyang tinatakasan. Ang nakikita niya rito ang isa sa naging inspirasyon niya noon upang magsumikap at umangat.
Ayos lang po kayo. Ani ni Ignacio na may pag-aalala sa mukha. Sa kanya napansin na umiiyak na pala siya. Kaagad niya iyong pinahid at inayos ang sarili. Ngumiti siya kay Ignacio. Oo, ayos lang ako. Tumango ito pero kapansin-pansit pa rin ang pagtataka sa mga mata. Napabuntong hininga siya. Hindi niya na kailangan pang takasan ang nakaraan na iyan ngayon. Dahil parte na iyon ng buhay niya. Mumultuhin at mumultuhin pa rin siya niya ngayon kahit anong gawin niyang pagtakas. Noong mabasa niya ang address na pinadala sa kanya ay kaagad na sumikip ang dibdib niya. Aaminin niyang ilang beses niya ring inisip kung paano siya makakapunta sa lugar na ito at kung paano niyang haharapin ang trauma na nakapaloob dito. Sundan niyo lang po ako, ani Ignacio na sa formal na boses. Umiling siya kay Ignacio. Simple lamang ang damit na suot niya. Iyon ay hindi takaw atensyon dahil inaasahan niyang ito ang dadatnan niya. Huwag na, ako nang bahala, ani niya. Pero delikado po kung kayo lang ang tutungo. Umiling siya. Hindi, ayos lang. Alam ko ang lugar na to at ayos lang na ako lang mag-isa. May pag-aalangan pa rin sa puso ni Ignacio kahit na pumayag na ito sa gusto niya. Kapag may mangyari hoy, tatawag po agad kayo. Maghihintay lang po ako dito sa labas. Ani Ignacio sa nag-aalalang boses. Ngumiti siya tumango at saka nagpatuloy na sa paglalakad papasok. Masyadong makipot ang daan habang papasok siya. At habang naglalakad siya palapit sa bahay ni Daniel ay napakaraming alaala na bumuhos sa isipan niya. Catalina, awat na dyan ang papa mo nang magdadala niyan. Hindi mo kaya yan. Napakaraming yan. Sigaw ng ginang. Isang maliit na sako ang bitbit ni Catalina habang nasa bundok sila. Kasama niya ang kanyang ina at ama. Nag-iisa lamang siyang anak na mag-asawa dahil hirap sa pagbubuntis ang kanyang ina. Mahal na mahal siya ng mga ito, lalo na't nag-iisa lamang siya. Kakayanin ko po, mama. Kakaunti lang ito. Balik niyang sagot sa ina. Nasa edad 10 na siya sa mga panahong ito. Kasama na siya ng magulang niya sa bukid dahil ang pinagkakakitaan nila ay mga gulay nilang tanim. Masigla at maliksi sila sapagkat hindi sila masyadong kumakain ng mga processed foods. 50 ang edad ng kanyang ama, ngunit malakas pa sa kalabaw. Ang kanyang ina naman ay nasa 40. 10 taon ang age gap nito ng kanyang ama. Ganoon din ang kinahiligan ng kanyang mama, pagtatanim din. Catalina, makinig ka sa amin. Kapag nadapa ka dyan, ay baka mapano pa yung mga gulay natin. Ani ng ama niya nakakarating lamang. Napanguso siya. Talagang ang iniisip nito ay mga gulay imbes na siya. Natawa pa ang kanyang ama sapagkat biro lamang nito ayon. Ginulo nito ang buhok niya nang makalapit. Aba syempre, baka madapa ang prinsesa namin. Balak pa din namin na isali ito sa beauty pageant. Ani pa ng ama tapos ay inakbayan siya. Kaya nga anak, maganda naman tong anak namin. Baka pala rin at maging Miss Universe. Masiglang pumalakpak pa ang kanyang ina. Maliban nga pala sa pagtatanim, ay mahilig mag-imagine ng mga imposibleng bagay ang kanyang mga magulang. Pakiramdam nga ng mga ito, lahat ng bagay sa mundo ay posible. Motto nga ng mga ito ay, walang imposible, basta magkakasama. Pakiramdam niya tuloy, isang team sila sa basketball. Oh, hala, sige, bababa na tayo. Magluluto ako ngayon ng alimango. Sabi ng kanyang ina na nag-thumbs up pa. Gusto ko yun, bulalas naman ng kanyang ama. May edad na ang mga ito, ngunit para pa rin mga teenagers kapag magkasama. Pero kahit papaano ay isa sa pinangarap niya na balang araw, hindi man siya mabiyayaang makapangasawa ng lalaking galing sa mayamang pamilya, gusto niya sanang, katulad ng kanyang ama, ang makatuluyan niya. Napangiti na lamang siya nang sumunod na siya sa dalawa. Nagtawanan ng mga ito habang pababa ng bundok. Kita niya kung papaanong tingnan ng kanyang ama ang kanyang ina. Pinapakinggan nito ng mabuti ang lahat ng sinasabi ng kanyang ina. Catalina, kumain ka ng marami. Heto pa, sumando ka pa ng kanin. Ubusin niyo yung alimango.
Abala sa pag-aasikaso ang kanyang ina sa kanila. Dina, umupo ka na. Kumain ka na rin dito. Anyaya ng kanyang ama sa kanyang ina. Magkasalo pa rin ang mga ito hanggang ngayon kapag kumakain. Hindi nagkakahiwalay ang plato ng dalawa. Parating sa iisang pinggan kumakain ang mga ito. Kinikilig siya. Sobrang sweet naman kasi. Bumili ng alimango ang kanyang ina dahil bukas ay tutungo ang mga ito sa bayan para mag-deliver ng mga gulay. Malaki kasi ang kinikita nila sa gulay nila at kapag kaganoon ay diretso na rin bibili ng mga fertilizers pagkatapos ay pang-spray sa mga uod. Sa Lunes pa magde-deliver ang mga ito dahil sa linggo na yon ay tutungo sila ng simbahan. Sabay silang nagsisimba at taimtim na nananalangin ang kanyang mga magulang. Bantayan niyo ang anak namin at ilayo siya sa kapahamakan. Sana maging gabay kayo sa buhay niya. Kapag wala na kami, kayo na hong bahala sa kanya. Ipinagkakatiwala namin siya sa inyo, Panginoon. Halos magkasabay pa nasabi ng kanyang ina at ama. Parang maluluha siya habang pinapakinggan ng dalawa sa kanyang tabi. Hindi nakakalimutan ng mga itong ipagdasal parati ang kaligtasan niya at ang magiging buhay niya balang araw. Nananatili siyang nakapikit at kunwari hindi narinig iyon. Ngunit animoy pinipilit ang puso niyang matapos marinig iyon. Nagtungo naman sila sa isang tindahan ng mga kakanin. Mahilig sa kakanin ng kanyang ama. Sa kanilang tatlo ay ito ang mahilig magkape. At partner ng kape ang kakanin na bibili nito. Kinabukasan ay madaling araw pa lang ay gising ng mga magulang niya. Nagkakarga na ito ng mga gulay at maayos ang mga itong napaghiwalay ang lahat ng dadalhin. Papasok naman siya sa paaralan ngayon, pero saglit siyang tumulong sa dalawa bago siya pumasok. Mag-iingat ka anak, aalis na kami. Niyakap siya ng kanyang ina. Mahal ka namin. Pahabol pa ng kanyang ama bago sumakay ng sasakyan. Niluto ko ang paborito mong ginataang manok nasa mesa. Huwag kang aalis na hindi kumakain ha. Paalala pa ng kanyang ina. Tumango siya at yumiti. Pinagmasdan niya ang papalayong sasakyan. Ngunit ilang saglit ay napahawak siya sa bandang dibdib nang makaramdam ng kakaibang kaba. Nagtataka namang bumaling ulit siya sa papalayong sasakyan. Bakit kaya ganun? Aniya sa sarili. Masaya siya sa eskwela at nakikipaglaro pa mga bandang hapon sa mga kaklase. Ngunit nawala ang saya niyang iyon nang pag-uwi niya ay hindi ang mga magulang niya nakangiti ang sumalubong sa kanya, kundi ang kaibigan ng kanyang mga magulang para sabihin, "Naaksidente mo ang magulang mo nang pauwi na sila. Wala na sila, iha." Blanco ang mga matang pinagmasdan ni Catalina ang labi ng kanyang ama at ina. Parang kailan lang na magkasama pa silang kumakain at magsimba. Tapos, biglang ganun ang nangyari. Sa isang kisap mata, magiging ganito ang buhay niya. Darating daw ang kapatid ng iyong mama, Catalina. Imporma sa kanya ng kaibigan ng kanyang ina. Ang kapatid ni iyon ng kanyang ina ay mula pa sa Maynila. Hindi pa niya ito kailanman nakita. Kung darating man ito ngayon, ay ngayon pa lamang siya makakaharap. Kinabukasan, gabi na ng huling lamay ay may dumating na babae na may hapit na suot na damit. Halos lahat ng lalaking nakapansin ay napapasunod ang tingin sa babaeng dumating. Nagtataka niyang tinitigan ng babae. May kaunting pagkakahawig ito sa kanyang ina. Ngayon pa lang ay magbalot-balot ka na ng mga gamit mo dahil sasama ka sa akin. Direktang sabi nito, ni hindi man lang sumilip sa kabaong ng kanyang ina ang babae. Diretso itong nagsabi ng ganoon. Sino po kayo? Takang tanong niya naman. Umangat ang kilay ng babae. Ako ang tita Kalista mo, bunsong kapatid ng iyong mama. Ako na ang bago mong guardian dahil wala na ang iyong ina. Napalunok siya at napatitig sa babae. Maganda ang kanyang tiya Kalista. Maganda rin naman ang kanyang ina, ngunit iba ang ganda ni tita Kalista niya. Siguro dahil marunong itong magdala ng damit at sarili. At saka mas maputi ito kaysa sa kanyang ina. Nagmana siya sa babae. Napangiwi ito at agad siyang iniwan doon. Nagdemand kaagad ito na kakain, kaya pinakain ito ng mga nag-aasikaso sa kusina.
Nananatili naman ang tita Calista niya roon hanggang sa libing ng kanyang mga magulang. Labagman sa kalooban ay kailangan niyang iwan ang lugar upang sumama sa kanyang tiyahin sa syudad. 10 taong gulang pa lamang siya at wala pa siyang ideya kung papaano maghanap buhay. At saka underage pa siya, kailangan niya pa ng guardian. Kung si Catalina ang papipiliin ay mas gugustuhin niyang manatili sa lugar na iyon. Catalina! Tawag ng kanyang tiyahin na mapansin na hindi siya nakasunod dito. Mula sa kanilang bahay, bumaling siya sa kanyang tita Calista. Napalunok siya at binigyan muna ng huling sulyap ang kanilang maliit na kubo bago siya tuluyang sumunod sa tiyahin. Ang bagal ng kilos mo, mahuhuli na tayo sa bus. Ani ng tia Calista niya na binilisan naman ang paglalakad. Ani mo'y gustong gusto na nitong umalis talaga sa lugar nila at bumalik na sa syudad. Pasensya na po, ani niya habang nakasunod dito. Tahimik silang sumakay sa dumadating na bus at tahimik yung pinagmamasa ng labas habang umaandar ang sasakyan. Ani mo'y naiwan doon ang puso niya habang lumalayo ang sasakyan. Aba, Calista, batang-bata ito ah. Hindi ka ba makakasuhan yan? Isang babaeng puno ng makeup ang muka ang bumungad sa kanila sa bahay ng kaniyang tita Calista. Sira, pamangkin ko yan. Dinala ko rito, wala na kasi ang kapatid ko. Obligado na sa akin mapupunta. Bara naman ang tita niya. Maganda siya ah. Mukhang tiba-tiba ka rin pag nakataong lumaki na. Napangisip pa ang kaibigan ng kanyang tiyahin habang pinagmamasdan siya. Hindi niya naiintindihan ang mga sinasabi ng babae kaya nakakunot lamang ang noon niya habang nakikinig sa dalawa. Aba, syempre naman. Kailangan niyang bumawi balang araw. Ani naman ang tiyahin niya. 2 buwan ang nagdaan. May mga napapansin si Catalina sa kanyang tiyahin. May mga kakaibang kinikilos ang tiyahin niya. May mga panahong 2 lalaki ang dala ng kanyang tiyahin at magkukulong ang mga ito sa silid ng tiyahin niya hanggang mag-umaga. Iba't ibang lalaki ang pumupunta sa bahay. Madalas ay mga lasing. Iniisip niya kung anong trabaho meron ang kanyang tiyahin. Napapansin niya kasing ginagabi ito parati ng uwi at mga bandang alas 5 ng hapon ay abala na ito sa pag-aayos. Noong mga edad 15 na siya ay nag-iba na rin ang turing sa kanya ng tiyahin. Dati ay baliwala siya dito. Ngunit ay kung ano-anong bagay ang binibili nito sa kanya. Catalina, halika. Ani ng tiyahin niya isang gabi. Lumapit naman siya sa babae at napansin niya naglabas ito ng mga make-ups. Iyong mga gamit na madalas nitong gamit bago lalabas sa gabi ng tiyahin niya. Tuturuan kitang mag-ayos. Dapat ngayon palang marunong ka na mag-ayos. Anito sa kanya. Nagtataka man ay sinunod niya ang gusto ng tita Calista niya. Inisip niya na lang na baka dahil dalaga na siya kaya tinuturuan siya nito. Ngunit umabot sa puntong pinagbawalan na siya ni tita Calista na lumapit sa mga lalaki. Ngunit hindi niya minasama iyon. Sa katunayan ay inisip niyang overprotective lang ang kanyang tiyahin sa kanya. Isang gabi ay dinala siya ng kanyang tiyahin sa lugar na hindi niya kailanman inaasahang mapupuntahan niya. Siya ang nagbitbit ng mga gamit ng kanyang tiyahin. Sa dressing room ay nagulat siya nang maabutan ang sandamakmak na babaeng naghuhubad at walang pakialam sa paligid habang nag-aayos ng sarili. Nandoon ang tiyahin niya at nakasuot na rin ng damit na halos lumabas na ang kaluluwa. Mas tumindi ang pagtataka niya sa trabaho ng kanyang tiyahin nang dahil doon. Aba, malaki na itong pamangkin mo, Calista. Isalang mo na kaya ito dito sa club? Suhi siya ng isa sa kasamahan ni Calista. Sumimangot naman ang tiyahin niya. May pinaglalaanan ako dyan, kaya manahimik ka agad ah. Nagtawanan ng mga nandoon at nagpatuloy na sa ginagawa. Hanggang ngayon kasi ay hindi niya pa rin maintindihan kung sa anong mundo umiikot ang buhay ng kanyang tiyahin. Nang matapos ang lahat ay nagsilabasan ng mga ito kasama ang tiyahin niya. Na-curious siya at hindi natiis na hindi sumilip sa tabi ng stage. Namilog ang mga mata niya nang makita mismo ang ginagawa ng kanyang tiyahin sa ibabaw ng entablado. Sumasayaw ito
na nakabra at panty lamang. Napaatras siya dahil sa kanya nakita. Nagbago ang pananaw niya sa kanyang tiya Calista. Bakit hindi ka nag-aaral na mag-makeup? Dapat sa oras na to ay nandun ka sa harapan ng salamin at nagsisimula ka na magpaganda. Buliw ng kanyang tiyahin sa kanya. Nalilito siya sa mga kinikilos ng kanyang tiyahin. Noong una akala niya kaya siya pinagme-makeup ng kanyang tiyahin dahil lang gusto nitong matuto siya dahil dalaga na siya ay concern na ito sa kanya. Pero kalaunan, parang may kakaiba na sa pag-uugali ng kanyang tiyahin. Pinipilit na siya nitong mag-makeup kahit na hindi naman kailangan gumaling pa siya ng todo sa pagpapaganda. Isuot mo na mga to. Kailangan na masanay ka sa mga ganyang damit simula ngayon. Matapos ay inihagis ng kanyang tiyahin ang 10 pirasong damit. Lahat ng mga iyon ay puros kita ang kaluluwa. Hindi niya naman maintindihan kung bakit kailangan niyang gawin iyon kahit nasa loob lang naman siya ng bahay. Bakit kailangan ko pong... Iritadong nilingon siya ni Calista. Bakit ba kasi ang dami mong reklamo? Lahat na lang ng pinapagawa ko sa'yo nagre-reklamo ka. Hindi naman mahirap yung pinapagawa ko sa'yo Magsuot ka lang ng revealing na damit sa bahay para masanay ka at kailangan na mas gumaling ka pa sa pag-makeup. Yun lang, mahirap ba yun? Pero bakit po? Bakit kailangan kong gawin yun? Parang maiyak-iyak na si Catalina nang sabihin iyon. Kumunot ang noon ng tiyahin. Bakit pa kasi ang dami mong tanong? Gawin mo na lang kasi. Isipin mo na lang na pambawi mo sa pagpapalaki ko sa'yo noon. Sa pamamagitan yan, makakabayad ka sa mga utang na loob mo sa akin. O diba? Quits na tayo. Balang araw kapag sumunod ka ngayon sa sasabihin ko. Hindi na siya nakaimik pa. Kung ganon, ay hindi pala libre ang lahat ng nakuha niya sa bahay ng kanyang tiyahin. Dahil ang lahat ng yon ay may kapalit. Sisingilin din pala siya ng tiyahin niya. Hanggang sa isang araw ay dumating ang delubyo sa buhay ni Catalina. Iyon ang bagay na hindi niya makakalimutan buong buhay niya. Biglang isang araw pinagbihis siya ng kanyang tiyahin ng sobrang iksing damit at pinag-makeupan siya dito. Ang kaibahan ngayon ay sinama siya ng kanyang tiyahin sa isang club na pinagtatrabahuhan nito. Isang pribadong silid ang kanilang pinasukan at nagulat siya nang may makitang lalaki na nakahiga na sa kama niyon at walang saplot. Sir, andito na siya. Imporma ng kanyang tiyahin sa lalaki. Nagulat na lamang siya nang biglang isara ng tiyahin niyang pinto at iniwan siyang kasamang lalaking nakahubad sa silid na iyon. Tumayo ang lalaki at lumapit sa kanya. Nakangisi ito. Hula niya ay nasa edad 30 ito. May itsura ngunit halatang walang magandang gagawin. Halika na. Anito't sinenyasan pa siyang lumapit. Kanina pa ako naghihintay. Akmang tatalikod na siya upang buksan ang pinto at lumabas ang pansin niyang hindi niya na kayang mabuksan ang pinto. Nang balingan niya ang lalaki ay nakita niyang itinaas na nito ang keycard ng silid na iyon. Nasa akin ang pambukas niyan. Makakalabas ka lang kapag nakuha ako ng gusto ko sa'yo. Anito at mabilis siyang sinunggaban. Napasigaw siya pero mabilis itong natakpan ng bibig niya. Huli na nang mamalaya niyang binuhat siya nito at itinapon sa malaking kama. Wala nang nagawa ang mga sigaw niya nang makuha ng lalaki ang iniingatan niyang puri. Mga bandang 3:00 sa madaling araw nang tumakas siya mula sa lalaking yon. Nagpasalamat siya at kahit papaano ay nagawa niyang makalabas ng buhay. Kaya lang sa daan ay napahagulhol siya. Hindi na siya nakatiis at ibinuhos na lahat ng hinanakit at galit sa puso niya. Paanong nagawa ng kanyang tiyahin niyon sa kanya? Anak siya ng kapatid nito. Kaya bakit gano'n ang ginawa nito sa kanya? Imbes sa ipagtanggol siya sa mga hamak sa kanya, animoy ito pang naglagay sa kanya sa kulungan ng mabangis na hayop. Ipinahamak siya ng sarili niyang tiyahin. Nagtungo siya sa silid ng kanyang tiya Calista. Naabutan niya pang hubot-hubad ang tiyahin at katabi ang isang maedad na lalaki na wala ring saplot. Mahimbing ang tulog ng mga ito.
Matapos siyang ilagay sa kapahamakan, abay nagawa pa nitong matulog ng ganong kapayapa. Paano nito nagagawa iyon? Naalimpungatan ng kanyang tiyahin at nagising. Nagtama ang mga mata nila. Umiiyak siya habang nakatitig sa kanyang tsakalista. Samantalang nakangisi lamang ang tita niya na animoy walang ginawang kahayupan sa kanya. Oh, ang aga mo naman yata nakauwi. Dapat mga 8 ka na umuwi ah. Tiyak na napagod ka kagabi. Ayos lang naman na hindi mo inagahan ng pag-uwi. Malambing ang tono ng boses ng tiyahin. Pakiramdam niya ay nakikipag-usap siya sa isang baliw. Napanganga siya. Hindi niya inaasahang iyon ang sasabihin ng tiyahin. Paano mo nagawa yun? Paano mo naatib na gawin yun sa sarili mo, pamangkin? Napasigaw siya sa galit. Nagising tuloy maging ang lalaking katabi ng tiyahin niya. Peste naman oh! Bakit bang ingay? Galit na bumangon ang lalaki. Buttercup, sorry. Itong pamangkin ko kasi eh. Panlalambing naman ang tiyahin niya sa lalaking kasama. Nagtagis ang bagang niya habang pinagmamasa ng dalawa. Magsusumbong ako sa pulis. Ire-report ko ang nangyari sa akin. Bulalas niya. Iritado namang bumaling sa kanya ang tita niya. Hindi na ito nakatiis at tumayo na, tsaka malalaking hakbang na lumapit sa kanya. Isang malakas sa sampal ang ginawad nito sa kanya. Wala kang utang na loob. Matapos kitang patuloyin sa bahay ko, binihisan at palamunin. Iyan lang ang igaganti mo? At ano? Ipapakulong mo ako? Ganun ba? Buliyaw ni Kalista. Napaiyak na siya sa gulat at iritasyon. Sinong ipapakulong? Itong pamangkin mo, ipapakulong ka. Natawa ang lalaking kasama ng tiyahin niya. Aba, Chief of Police ako. Pwede kitang baliktarin oras na ikanta mo yung tiyahin mo. Tingnan lang natin kung may magagawa ka pa kapag rehas nang hihimasin mo. Mukhang alam ng kasamang lalaki ng kanyang tiyahin ang nangyayari sa kanya. Sa pagkakataong yon ay napagtanto niya ang lahat. Magkasabwat ang dalawang ito. Pinagtulungan siya ng mga hayop na ito. Kaya nga, sa katunayan ay balak kong bigyan ka pa ng 30% sa nakuha kong pera sa mayamang yan. Dapat nga magpasalamat ka pa. Pero biglang nanunugod ka na lang dito at pinagbabantaan pa ako. Nagbago na tuloy ang plano ko. Umismid pa ang tiyahin niya. Kumuyom naman ang kamao niya nang gagalaiting lumabas sa salid. Hindi niya na masikmura ang lahat ng naririnig mula sa tiyahin. Hindi niya lubos maisip na nagkaroon siya ng ganoong tao sa buhay niya. Pinagsisisihan niyang sumama siya sa babae. Sana, nagpaiwan na lamang siya sa probinsya. Baka mas tahimik pa roon ang buhay niya. Simula noon ay tila parang wala na parati sa sarili si Catalina. Madalas ay hindi niya na pinapakinggan ang mga sinasabi ng kanyang tiyahin. Pakiramdam niya, lahat ng sasabihin ng kanyang tiyahin ay nakakasama lamang sa kanya. Naipapahamak ulit siya nito dahil sa nangyari noon kaya't hindi niya na magawang magtiwalang muli rito. Gusto niya nang kalimutan ang bangungot na iyon. Ngunit biglang ang bangungot na iyon ay nag-iwan ng mas masakit na bagay sa kanya. Mag-ready ka sa susunod na buwan. May kliyente na nagka-interes sa'yo. Ani ng tiyahin niya habang nasa hapag sila. Natigilan siya. Parang gusto niyang tumayo sa galit. Pagkatapos ng ginawa nito sa kanya ay balak na naman pala nitong iharap siya sa iba pang parokyano. Imbes na sorry, ay iyon pang sinabi nito. Kumuyom ang kamao niya sa ilalim ng mesa at talagang literal siyang nakatira sa impyerno at ang tiyahin niya ang demonyo. Napapansin kong hindi ka gaanong marunong gumamit ng heels. Iyon ang pagpraktisan mo sa susunod. Hindi pwedeng hirap na hirap ka sa harapan ng kliyente natin. Nakakahiya. Nagsalita ang tiyahin niya na animoy simpleng trabaho lang ang sinasabi nito. Hindi niya na magawang sumubo ng kanin sa mga oras na yon. Marinig niya pa lang ang sinabi ng kanyang tita Kalista
ay parang hindi niya na kayang lumunok pa. Napatayo siya bigla. Naririnig niyo po ba sarili ninyo? Nanginginig ang boses niya nang sabihin iyon. Kumunot naman ang tiyahin, kalakip ng iritasyon sa mababanaag sa mga mata. Ano bang inaarte-arte mo dyan? Hindi ka na birhen, huy! Buliw nito. Nagtagis ang bagang niya. Magsasalita pa sana siya na bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang sikmura. Mo'y bumabaligtad iyon. Agad siyang nagtungo sa banyo at napasuka sa sink nito. Ilang beses siyang sumukat, halos manghinanaw nang matapos. Anong nangyayari? Nakasunod na sa kanya ang kanyang tiyahin. Hindi siya nagsalita. Tulala lamang siyang nakatitig sa sarili sa salamin. Nagagalit siya na hindi niya magawang sulipan man lang ang tiyahin. Buntis ka ba? Di ba sabi ko sa'yo mag-pills ka kaagad pagkatapos mo ng gabing yon? Hindi ka nakinig. Galit na ang tono ng tiyahin niya. Wala siyang pakialam sa mga sinasabi ng tita Kalista niya. Wala rin naman itong pakialam sa nararamdaman niya. Kaya, bakit niya pakikinggan ang mga sinasabi nito? Kung buntis nga siya, ibig sabihin, ay dala-dala niya ngayon sa sinapupunan niya ang bunga ng pambababoy sa kanya noong gabing iyon. Dumaan ang ilang linggo na ganoong-ganon pa rin ang nararamdaman niya. Walang pinagbago. Nagkikrave na rin siya at nakukumbinsi siyang mag-try ng pregnancy test. Kaya lang, halos gumuho ang mundo niya nang malaman na positive. Buntis nga siya. Naiyak siya. Magkahalo ang nararamdaman niya. Nalilito, nagugulat, natatakot, at nagagalit. Hindi pa rin siya makapaniwala na may mga nabubuhay sa sinapupunan niya. Ayaw niya yon. Pero parati niyang sinasabi sa sarili niyang walang alam ang bata. Wala itong kasalanan kaya hindi niya dapat idamay sa galit na nararamdaman niya. Dumaan ang ilang buwan at lumaki ang tiyan niya. Hoy! Dalian mo dyan! Ang kupad-kupad eh! Ang liit lang naman itong bahay! Nagrereklamo ang pulis na si Agapito. Ang lalaki parati na sa bahay nila. Sa pagkakaalam niya ay kabit nito ang tiyahin niya. Sa bahay ito madalas umuwi. Matapos niyang mabuntis ay wala na siyang pakinabang sa tiyahin niya. Hindi na siya magawang isa lang nito sa club at pagkakitaan. Kaya hinayaan na siya ng tiyahin sa bahay. Ngunit, inalila siya nito. Siya ang tagaluto, tagalaba, tagalinis, at kung ano-ano pang gawain sa bahay. Idadag mo pang, dyan din tumutuloy ang pulis na syota ng tita niya at mo'y hari kung umasta. Pahingi ng tubig, tapos kutsara. Dalian mo. Nito pagkatapos ay namewang habang nakaupo at naghihintay ng magsisilbi rito. Napahawak siya sa likod niya nang maramdaman ng kaunting kirot doon. Malaki na ang kanyang tiyan at hindi na dapat siya parating nakatayo. Pero hindi niya magawang makapagpahinga dahil sa napakaraming utos na nakaabang sa kanya. Nang makarating siya sa mesa ay natigilan siya nang bigla na lang kumirot ang kanyang tiyan. Dahil doon ay nabitawan niya ang dalang pitchel. Aray! Sigaw niya sa matinding sakit na nararamdaman. Hoy! Ano nangyayari sa'yo? Manganganak ka pa nga yata. Tragis na yan. Bulalas ang pulis at kaagad kumuha ng cellphone para tawagan si Kalista. Ibisadalhin sa ospital dahil first baby ay nagtawag lamang ng hilot si Kalista upang siya ang magpaanak kay Catalina. Gagastos pa ako? Aba hindi biro ang gastos sa ospital kung dinala natin yan doon. At saka sabi nila ay magaling naman na nagpapaanak yung hilot sa kanila. Kaya yan na lang muna ang pagtiisan niya. Walang pakialam na paliwanag ni Kalista. Delikado ang sitwasyon ni Catalina. Maaaring kapag may nangyaring masama, ay paniguradong sa kamay na ng hilot siya, mawawala ng buhay. Pero nagsumikap si Catalina na mabuhay kasama ang anak. Umaasa si Catalina na balang araw ay makakaalis din siya sa impyernong iyon. Ngunit sa pagkakataong yon ay kasama niya ang anak niya. Isang malusog na batang lalaki ang iniluwal ni Catalina. Sobrang natuwa siya sa nalaman.
Nako, ayoko pa naman din ng maingay. Kapag umiyak yan ng 10 oras ng gabi ay hindi ko na alam kung anong gagawin ko dyan sa anak mo. Ayoko na didisturb ang beauty sleep ko. Eksaheradang nagpaypay kaagad ng abaniko ang tiyahin niya. Napayuko na lamang siya. Kakaluwal niya pa lamang sa bata sa mundong ito. Tapos, nakatanggap kaagad ito ng masasakit na salita mula sa lolo nito. Pinaramdam kaagad ng matanda na hindi welcome sa mundo ang anak niya. Iyang binayad ka sa hilot. Bayaran mo yan kaagad. Total kasalanan mo naman yan eh. Bubuka-buka ka tapos hindi mo lang ginamit yung utak mo. Alam mo naman na maaaring mabuntis ka. Natigilan siya sa sinabi ng kanyang tiyahin. Pero wala po akong trabaho. Paano ako Wala akong pakialam. Basta't bayaran mong ginastos ko. Abay wala nang libre sa panahon ngayon, ano? Putol pa ng kanyang tiyahin sa sasabihin niya sana. Dahil wala naman talaga siyang maibibigay sa kanyang tiyahin ay tiniis na lamang ni Catalina ang mga masasakit na salitang binitiwan nito. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Gandang Lea from Germany at Anita Bosita from Candelaria, Quezon. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Tahan na. Ito na, magpapadede na si Mama. Pasensya ka na, tinapos ko pa kasi mga gawain sa kusina. Baka kasi mapagalitan na naman tayo kapag hindi ko yung ginawa. Tsaka magluluto pa tayo pagkatapos nito, kaya tahan na ha. May ibang gagawin pa si Mama. Pagkausap ni Catalina sa anak. Nagpapasalamat siya at nakatulog na rin ang anak kalaunan. Kaya agad siyang nagtungo sa kusina para sana magluto, kaya lamang nandyan na pala ang pulis na boyfriend ng tita niya. Ano to? Wala ka pang niluluto? Aba, gutom na ako tapos wala ka pa rin palang nailuto rito. Padabog na binalik ng lalaki ang takip ng kalderong walang laman. Hinugasan niya iyon at magsasaing pa lamang sana siya. Hindi niya naman inaasahan na makakarating kaagad ang lalaking ito. Napatalon pa nga siya sa gulat ng itapon ng lalaki ang isang kawali at lumagapak ito sa sahig. Nag-aalala siyang baka magising ang anak niya. Mas lalong wala siyang magagawang trabaho kapag nagising ito. Makaalis na nga! Buisit! Wala ka talagang kwenta! Anito at umalis. Nagmamadaling nagsaing kaagad siya para kapag dumating na ang kanyang tiyahin ay hindi na ito magalit. Kaya lang, pag-uwi ng kanyang tita ay nagtaka siya na makitang galit na galit itong sumalubong sa kanya. Ano yung sumbong ni Agapito na hindi mo raw siya inaasikaso? Gutom na siya. Tapos hindi mo raw pinagsaing? Anong kagagahan na naman ba yung pumasok sa kukote mo ha? At kailangan mo siyang bastusin ng ganoon? Alam mo bang siya ang gumagastos dito sa bahay? Magpasalamat ka pa nga dapat dahil kahit papano, kahit hindi ka niya kaano-ano ay pinapalamon ka niya, pati yung anak mo. Ginuro pa siya ng kanyang tiyahin. Napayuho na lamang siya. Kahit pa magdahilan siya, ay hindi naman siya pakikinggan ng tiyahin niya. E baka nga mas lalo pa itong magalit kapag nagsalita pa siya. Patawad po, Chang. Hindi na ho mauulit. Ani na kayo ko. Aakuin niya na lamang ang kasalanang hindi niya ginawa, alang-alang sa kanila ng kanyang anak. Masyado pang bata ang baby niya upang isipin niyang umalis na sa poder ng kanyang tiyahin. Mas mahihirapan lang sila kapag umalis silang hindi pa handa. Alam mo, simula nung dumating yung anak mo, hindi mo na inaayos ang trabaho mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka na dapat nagbuntis. E bala ko nga sanang ipalaglag yan eh. Kung hindi ka lang nagdadrama-drama dyan. Ani ng tiyahin niya at namewang. Namilog ang mga mata niya. Nagbalak ang tiyahin niyang patayin ang apo nito. Talagang naisip yun ng tita Kalista niya. Hindi siya makapaniwala sa takbo ngayon ng utak ng tita niya.
Sa mga sumunod na araw, sinikap na ni Catalina na magawa ang lahat ng trabaho sa bahay kahit pahirap na siya sa pagbabudget ng oras niya sa anak niya at sa bahay. Lalo pat iyakin ng kanyang anak. Madalas nga ay kinakarga niya ito habang nagluluto. Kalaunan ay nasanay na rin siya. Pagod na pagod nga lang siya kinagabihan kaya't nakakatulog kaagad siya. Kaya lang hindi niya naaasahan sa susunod na umaga ay magigising siyang wala na sa tabi niya ang kaniyang anak. Kaya natatarantang lumabas siya sa silid. Nakita niyang naglalambingan ng tiyahin niya at ang pulis. Napansin niya nagbibilang ng pera na nasa sobre ang dalawa. Sahod na ba ng pulis? "Oh, Catalina, halika. Bibigyan kita ng 2,000. Natutuwa namang sinenyasan siya ng tiyahin niya. Ngali-ngali naman siyang lumapit at nagdadalawang isip pa kung kukunin niya ang pera. Kailangan niya iyon dahil may mga gusto rin siyang bilhin para sa anak niya. "Nakita niyo po ba ang anak ko? Kinuha niyo po ba siya sa kwarto?" Aniya at may kakaibang kaba siyang naramdaman. "Huwag mo nang hanapin yon, hindi mo na makikita yon." Sagot ng tiyahin niya na animo ay hindi buhay ng anak niyang pinag-uusapan doon. Ano pong ibig ninyong sabihin?" Nanubig ang sulok ng kanyang mga mata. Nagsimulang manginig ang boses niya. "Pinagbili na namin. Mabuti nga 30,000 pa lang bili sa mga ganoong edad eh. Dapat pala mag-ampo na lang tayo ng bata. Honey bunch no? Tapos ibenta natin." Walang pakundangan na sabi ng tita niya at kumunyapit pa sa jowang pulis. "Binenta niyo ang anak ko?" Bulalas niya. Napatingin sa kanya ang dalawa dahil sa pagtaas ng boses niya. Wala na siyang pakialam. Ang alam niya sa mga oras na yon, galit na galit siya. "Hoy, ikaw!" Ganti ng tiyahin niya at napatayo sa mga oras na yon. "Sinisigawan mo na ako ngayon? Tao pa ba kayo? Kung magsalita ka parang baboy yung binenta ninyo. Mga hayop kayo!" Buliyaw niya. Tumayo na ang pulis at bigla na lamang siyang sinampal. Natumba siya sa sahig dahil sa malakas na sampal na iyon. Umiyak siyang tumingala sa mga ito. Binigyan niya ng matalim na tingin ang dalawa. "Aba, ang yabang mo ah! Ano bang pinagmamalaki mo, ha?" Buliyaw ng pulis sa kanya at pinagtatadyakan na siya. Hindi siya tinigilan ng pulis hanggat hindi dumudugo ang bibig niya. Nangihina naman siyang nakalupasay sa sahig at umiiyak. Habang naglalampungan na ang dalawa sa silid ng tiyahin niya. "Yung anak ko!" Umiiyak niyang banggit. Nang makabawi siya ng lakas ay kaagad siyang nagtungo sa silid. Nag-impake siya at kaagad na lumisan sa bahay na iyon. Hindi siya matutulog hanggat hindi niya makikita ang anak niya. Wala siyang pera at tanging mga damit lamang ang dala. Pero nilakad niya ang mahabang kalsada at determinado na mahanap ang anak. Hindi siya titigil. Hahanapin niya ang anak at magsasama ulit sila, anuman ang mangyari. Hanggang sa napagod siya sa paglalakad at humiga na lamang sa karton sa tabing kalsada. Panay ang iyak niya habang nakahiga. Animoy walang katapusan ang mga luha niya. Sa tuwing hihinto siya, ay ang pag-iyak naman ang magpapahingal sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Hindi niya alam kung saan siya tutungo. Para na siyang mababaliw kakaisip na baka kung ano nang ginawa ng mga taong bumili sa anak niya. Hindi siya mapakali. Dumaan ng 1 taon na sa edad 18 na siya. Sa isipan ni Catalina, ang anak niya ang parating nandoon. Sa kabutihang palad ay may mga naaawang babae sa kanya at tinulungan siya makapasok sa isang university upang maging janitress. Masipag siya at sa araw-araw niyang pagpasok ay nandoon ang determinasyon at pag-asang bahalang araw makikita niya rin ang kanyang anak. "Catalina, break time na. Awat na dyan. Baka magkasakit ka pa niyan. Parati ka pa man din may overtime." Isang kasamahan ni Catalina ang kumalabit sa kanya. Nagpapasalamat din siya dahil ang mga kasamahan niya ay mababait. Kahit kailan ay walang inggitan na nagaganap sa trabaho niya.
Lahat ng nandoon ay nagtutulungan at animoy pamilya na ang turing sa isa't isa. Kinuha ni Catalina ang baonan niya at tigilan nang makita ang baon niyang maliit na damit ng bata. Damit iyon ng kanyang anak. Dala-dala niya iyon kahit saan siya magpunta. Hindi na siya umiiyak sa tuwing nakikita niya ang damit ng kanyang anak. Sinanay niya ang sarili sa sakit. Catalina, di ba graduate ka naman ng elementary? Paano kaya kung mag-ALS ka? Kasi sayang naman. Itong school may offer na scholarship sa mga trabahante nila na hindi nakapag-college at nasa edad 18 hanggang 30. Aba, pasok na pasok ka sa criteria nila. Pero hindi ka nakapag-high school, sabi mo, di ba? Ani ng kaibigan ni Catalina na si Maricho. Natigilan siya. Napaisip siya sa sinabi ni Maricho. Sayang naman kasi, di ba, habang nagtatrabaho ka, di sana magpatuloy ka sa pag-aaral. Bata ka pa at hindi pa huli para mag-college. Makakahanap ka kasi ng magagandang trabaho kapag nakapagtapos ka. Para hindi tayo habang buhay na janitress. Ani ng kaibigan, sabay ngisi. Tama si Maricho. Kaya ilang beses niyang inisip ang sinabi ni Maricho kinagabihan. Nang mabuo ang desisyon niya, kinabukasan, kumuha siya ng form para sa ALS. Pwede siyang pumasok kada linggo. Day off niya yon at hindi naman whole day ang klase. Natapos ang 1 taon niya at natapos niya ang ALS at ready na siya sa scholarship ng college. Nagsunog siya ng kilay at puspusan ng ginawang research upang masagutan ng entrance test para ma-qualify siya sa scholarship. Catalina! Catalina! Sumisigaw-sigaw si Maricho sa koridor ng school. Gulat naman na napalingon siya kay Maricho. May ipinakita itong picture sa phone nito. Namilog pa ang mga mata niya nang makitang isa siya sa nakapasok at makaka-avail sa scholarship program. Parang mangiyak-ngiyak siya sa nalaman. Sa wakas, ay nagbunga na rin ang kanyang pagsisikap. Simula nga noong unang klase ay excited na siyang pumasok. Maliban kasi sa pagiging janitress, ay nagbebenta na rin si Catalina ng mga kakanin upang may sideline siya at may pambili siya ng kanilang mga projects. Magastos pa rin kasi ang college kahit na scholar siya. Alam mo, sa kantin ka na lang kaya magbenta. Hindi lahat na nandito ay gustong makita yung mga kakanin mo, no? Nakangiwi pang sabi ni Cheska, ang isa sa mayamang estudyante noon. Hindi niya napinansin pa si Cheska, kaya nairita ang babae at bigla na lamang siyang nilapitan at biglang hinawi ang paninda niya. Muntik na yung mahulog. Mabuti na lamang at nahawakan niya ng mabuti. Nagbibingi-bingihan ka ba? Bulala si Cheska. Ang sabi ko, huwag ka rito magbenta. Doon ka sa kantin pumwesto. Nakakasuka yung mga binibenta mo. Nagtagis ang bagang niya. Pero hindi niya papatulan si Cheska. Hindi na tama ang ginagawa nito, pero alam niyang wala siyang laban sa kapangyarihan ng pamilya ng babae. Mayaman ito at isang hamak lamang na janitress siya sa school. Wala siyang laban kapag nagsumbong ito sa mga magulang. Akmang tatayo na siya nang bigla na lamang may nagsalita. Catalina, hayaan mo na siya. Masarap ang mga kakaning dinadala ni Catalina at hindi yan nakakasuka. Alam mo kung ano nakakasuka, Cheska? Yang ugali mong hindi malunok ng asong kalye. Buwelta pa ni Andrea, ang isa sa mga suki ni Catalina. Hindi hamak na mas mayaman si Andrea kaysa kay Cheska. What the heck? Eretadong bulalas ni Cheska. Oh, bakit? Nag-angat pa ng kilay si Andrea. At least si Catalina kaya niyang mabuhay mag-isa. She can provide her needs kahit walang help ng iba. Ikaw, palamunin ka lang naman sa inyo. Yung pera't mga luho mo, wala lahat yan sa mga magulang mo. Wala kang backbone. Nagtagis ang bagang ni Cheska. Hindi naman magantihan ni Cheska si Andrea dahil may sariling negosyo si Andrea sa edad nitong iyon. Kumikita na rin ito ng sarili nito at independent na sa murang edad. No, shut up! Umiiyak na si Cheska na umatras. Nagtawanan pang ibang mga kaklase nila. Pinagtawanan ng mga ito si Cheska
Kaya naman umiiyak na tumakbo ang babae. Catalina, huwag kang mag-alala. Naiintindihan kita. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Magsumikap ka. Dahil dyan aangat ang buhay mo. Hinawakan pa ni Andrea ang balikat niya at lumiti sa kanya. Napangiti rin siya kay Andrea tumango. Tama ito. Kailangan niyo magsumikap pa at huwag niya nang intindihin ang sasabihin ng iba. Namumuhay siya ng marangal. Ginagawa niya ito hindi lamang para sa sarili niya, kundi para na rin sa anak niyang hanggang ngayon ay hinahanap niya. Kapag nakaipon na siya ng malaki, pinapangako niya sa sariling lilibutin niya ang buong Pilipinas upang mahanap ang kanyang anak. Hindi siya titigil. Pabili ulit ako ng puto. Walang iya, masisira pa yata ang diet ko nito eh. Puros na lang ako puto nito. Reklamo pa nang dumating na bumili ka agad. Bale, 100 yan kay Catalina. Natatawa niyang binigyan ng babae. Sa katunayan ay parating kulang ang dala niyang kakanin dahil marami ang bumibili sa kanya. Kahit papaano ay malaking bagay na ang tubo niya sa mga paninda para maitawid ang mga pangangailangan niya sa school. Dumaan siya sa hirap noong nasa poder siya ng kanyang tiyahin. Kabaligtaran naman sa paaralang iyon. Dahil ang mga taong nasa paligid niya sa mga oras na iyon ay mga mabubuti. Pinapalibutan siya ng mga mabubuting tao. Animo, iyon ang kapalit ng lahat ng paghihirap na naranasan niya. Catalina, ano yan? Gulat na tinakpan niya kaagad ang lagayan ng kanyang kakanin. Ang professor pala nila ang dumating dahil tapos na ang break time. Sorry po, napayuho pa siya. Natakot siya at baka makick out siya sa classroom dahil kahit tapos na ang break time ay nagbebenta pa rin siya. Napapikit na lamang siya ng mariin. May suman pa ba? Mag-iwan ka ng 5 para sa akin ha? Ay baka kasi maubusan ako. Napamulat siya at hindi inaasahan ang sinabi ng professor. Napangiti siya at kaagad na nagtabi ng 5 suman para dito. Isang lalaking makapal ang degradong salamin ang muntik ng madapa. Ngunit sa kasamaang palad ay nahulog ang dalang mga papel nito. Nakita iyon ni Catalina kaya kaagad niyang binaba ang paninda upang tulungan ang kawawang estudyanteng lalaki. Eto, nakangiti niyang inilahad ang mga papel na nahulog nito. Matangkad ang lalaki. May itsura, ngunit nakatago sa likod ng mga makakapal na eyeglasses ang magagandang mga mata. Nang ngumiti ang lalaki at tumango, ay nakita niya ang dimple sa magkabila nitong pisngi. Salamat miss, bago lang kasi ako. May mga humps pala banda rito. Hindi ko napansin kaagad. Paliwanag nito at napakamot. Napatangu-tangu pa siya. Kaya naman pala napatit ito. Paakyat na ako, gusto mong sumabay? Anyaya niya sa lalaki. Bagong estudyante ito kaya tsak na magpapasa ito ng mga papel nito para makapag-register. Salamat, ani ng lalaki na may simpleng ngiti sa labi. Inihatid niya na lamang ang lalaki sa pupuntahan nito upang hindi na maligaw pa. Ngunit ng break time ay nagkita silang muli. Malawak ang ngiti sa labi ng lalaki na magtama ang kanilang mga mata. Pupunta ka ba sa kantin? Gusto mo ba na sabay na tayo? Offer nito sa palakaibigang tono. Wala namang masama. Mukha namang mabait ang lalaki. Nakilala niya ito sa pangalang David. Hindi siya nagkamali kay David dahil talagang sobrang bait ng lalaki at hindi siya nito hinusgahan kahit na malayo ang agwat ng kanilang pamumuhay. Ang totoo niyan ay mayaman talaga si David. May lahing British ang ama at Pilipina naman ang ina. Sa Pinas na ito nanirahan na magsimulang magkasakit ang ina, kaya nga naging transfer ito sa paaralang pinapasukan niya. Hindi niya lang inaasahan na isang araw ay biglang mahuhulog ang loob nila sa isa't isa. I want you to meet my parents, Catalina. Determinadong sabit kaagad ni David sa kanya nang sagutin niya ang lalaki. Kinabahan siya nang sabihin iyon ni David. Natatakot siyang baka iba ang isipin ng pamilya ni David sa kanya. Hindi siya mayaman at isa lamang janitress.
Pakiramdam niya ay masyadong mababa ang katayuan niya sa buhay at harapin ng magulang ni David ng ganon ang kanyang estado. Don't worry, surely Mom will love you. Ani ni David na may kinang sa mga mata. Abay tila sigurado itong ganon nga ang mangyayari. Kaya nang pagbigyan niya si David at nakipagkita siya sa pamilya nito, ay abot hanggang langit ang kaba sa dibdib niya. Uso sa mga telebisyon ang palabas kung saan tinataboy ng pamilya ng lalaki ang mahirap na babae dahil hindi boto rito ang pamilya ng lalaki. Iniisip niyang ganoon ang mangyayari sa oras na makakaharap niya ang mga magulang ni David. Ngunit nagulat si Catalina nang makita ang malawak na ngiti ng ina ni David. Iha, pinagdaanan ko na rin yan. Naging scholar ako sa isang paaralan at nagbebenta rin ako ng kung ano-ano para lang makaraos sa pag-aaral. At ang ginagawa mo ay nakaka-proud. Tuloy naaalala ko biglang naging buhay ko noon. Napangiti pang ina ni David habang sinasabi iyon. That's why I like her. Ani naman ang ama ni David. Kita sa mga mata nito na proud ito sa asawa. Naalala niya tuloy ang kanyang mga magulang. Ganito rin magtinginan ng mga magulang niya noong nabubuhay pa ang mga ito. Kaya lang, maagang kinuha ng Panginoon ang kanyang mga magulang. Maging sino man ang mapili ng anak namin ay ituturing na rin naming pamilya. So feel free to come here, Iha. Kahit kailan mo man gustuhin, bukas parati ang aming tahanan para sa iyo. Ani ng ina ni David sa malumanay na boses. Napangiti naman ang ama ni David. So, when is the wedding? Namulang mukha ni Catalina. Hindi niya inaasahang biglang itatanong iyon ng ama ni David. George, hayaan mo na silang magdesisyon sa bagay na yan. Huwag mong pangunahan ng mga bata, pasaway ka talaga. Siniko ng ginang ang asawa. Nagtawanan sila at masayang nagsalo-salo sa hapag. Naramdaman ni Catalina ang init na pagtanggap ng pamilya ni David sa kanya. Tila hulog ng langit ang lahat ng bagay na natatamasa niya sa mga panahong yon. Sabay silang graduate ni David at nag-propose kaagad si David sa mismong graduation party nilang dalawa. Walang pagdadalawang isip na sumagot siya ng oo. Dahil iyon naman talagang sinisigaw ng kanyang puso. Ilang buwan lamang nagdaan at naikasal silang dalawa. Walang kahit na anong sagabal sa pagsasama nila. Nang mamaya pa ang mga magulang ni David, ay silang mag-asawa ng pinag-iwanan ng lahat ng ari-arian ng mga magulang nito. Hanggang sa naisip nilang mag-invest sa isang bangko at kung ano-ano pang kumpanya. Lumago iyon hanggang sa nagkaroon sila mismo ng bangko nila. Nagtutulungan sila ni David. Kapag may problema ay hindi sila natutulog hanggat hindi nalulutas. Walang problema na hindi nila nalulutas na magkasama. Lumago ang pagsasamang iyon na humantong sa positibong enerhiya at siyang pinaniniwalaan nilang dahilan kung bakit lumaki ang kanilang negosyo. Nagkaroon naman sila ng 2 anak at naging masaya ang pamumuhay nila. Ngunit hindi lingid sa kaalaman ng lahat na may mga gabing umiiyak si Catalina. Yakap-yakap niya ang maliit na damit ng kanyang anak. May pera at kaya niya na mag-travel sa kahit saang bansa. Ngunit kahit ginawa niya ang lahat na makakaya niya upang mahanap niya ang kanyang anak, ay tila pinagdadamot iyon ng tadhana sa kanya. Anak ko, tumutulo ang luha na sambit niya habang nasa loob siya ng banyo at yakap-yakap ang maliit na damit. Ang bagay na iyon ay sinekreto niya kay David at sa mga anak niya. Walang kahit na sino nakakaalam sa nakaraan niya at sa mga traumatic na pangyayari sa buhay niya. Gusto niyang ibaon yan sa limot. Ngunit kasali sa nakaraan yon ang kanyang mahal na anak kung kaya't hindi niya iyon makakayang kalimutan na lamang. Ang mga nakaraan ni Doña Catalina ay tila isang malakas na agos na bumagsak sa kanya habang binabagtas niya ang maliit na daanan papasok sa kinaroroonan ng tinitirahan ng binatang si Daniel. Ang mga alaala niya sa lugar na iyon ay parang tinutudyo siya at tila gusto pang manariwa sa kanyang isipan. Kung nasaan man ang kanyang tiya Calista ay hindi niya na alam. Ang galit niya rito ay naglaho na rin sa pagdaan ng panahon.
Alam niyang hindi alam ng kanyang tiyahin ang ginagawa nito. Lulong ito sa pinagbabawal na gamot kung kaya't wala ito sa sarili noong mga panahong iyon. At sino ba siya para magtanim ng sama ng loob? Ang Panginoon nga'y ilang beses tayong pinatatawad kahit na ilang beses natin siyang sinusuway. Kaya sino siya para isara ang puso sa pagpapatawad? Tao lamang siya. Magagalit at magtatampo. Ngunit hindi siya magtatanim ng sama ng loob. Nakarating siya sa pinto ng tinitirahan ni Daniel. Akmang kakatok siya nang biglang may magsalita sa kanyang likuran. Si Daniel bang hinahanap mo? Wala siya ngayon dyan, nasa talyer. Mamayang gabi pa yun uuwi. Ani ng isang babae. Tumango siya. Ah, ganun ba? Mamaya na lang po kayo bumalik, tsak mamaya andyan na siya. Ani pa ng babae. Pero kahit sabi niya ng babae, hindi pa rin siya umalis sa labas ng pinto ni Daniel. Hanggang sa ilang saglit ay umihip ang hangin at bumukas ng kaunti ang pinto. Nagulat siya. Mukhang nakalimutan pa yatang isara ng lalaking tinitirahan nito. Mabuti na lang at siyang nakakita at hindi ibang tao. Akmang isasara niya ulit ang pinto nang bigla na lamang umulan. Kaya napilitan muna siyang pumasok sa loob. Medyo nakaramdam siya ng guilt dahil hindi sa kanyang bahay ngunit pumasok siya doon nang walang paalam. Nang makapasok siya ay napatingin siya sa paligid. Hindi niya inaasahan na kahit tagpi-tagping yero ang labas ng tirahan ay maayos at simple ang loob ng maliit na bahay. At napatingin siya sa mga litrato na idinikit sa dingding. Nakita niya doon noong mga nasa edad 10 pa lamang si Daniel. Mukhang masayahin ito dahil nakangiti ito sa lahat ng picture na nandoon. Hanggang sa natigilan siya sa isang picture na nakadikit doon. Ito, ang picture ng isang baby na pamilyar sa kanya. Hindi siya nakagalaw at natulala na lamang habang pinagmamasdan ang larawan sa dingding. Ang baby ay kamukhang kamukha ng anak niya. Sinalakay ng kaba ang dibdib niya. Hindi na siya makagalaw. Tulala siyang umupo sa upuan na malapit sa maliit na mesa. Hindi niya nga namalayan na tumila ng ulan at inabot na siya ng hapon doon. Namalayan niya na lamang na may nagbukas na ng pinto. Sumungaw ang mukha ng lalaking hinihintay niya. Maluha-luhang binalingan niya si Daniel. Pasensya na kung pumasok ako bigla rito. Umulan kasi kanina sa labas at wala akong masisilungan, iho. Nagtataka man na nagawa pa rin tumango ni Daniel. Bago ko sabihin sa'yo ang sadya ko, maaari ba ako magtanong? Tungkol doon sa picture ng baby na nasa dingding mo ngayon. Aniya nang may pag-aalangan sa boses. Napanganga si Daniel at bakas ang pagtataka sa mukha. Iniisip kung bakit siya interesado tungkol sa picture ng baby sa dingding. Ah, yan po ba? Ang totoo po niyan. Napayuko si Daniel. Ako po iyan, nung bata pa ako. Iyan po ang picture ko nung napunta ako sa unang magulang ko. Pangalawang beses na po kasi akong pinaampon. Natigilan si Katanina at hindi niya namalaya ng donya na kusa nang nagsipagtulo ang luha sa mga mata niya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Ilang taon siyang naghanap at naghintay sa anak niya. Tapos malaman-laman niya pa, nagtatrabaho lang pala ito sa bangko niya. Ayos lang po kayo? Nag-aalala na agad na lumapit si Daniel kay Doña Catalina. Hindi na napigilan ni Catalina ang tuwa at biglang niyakap si Daniel. Namilog naman ang mga mata ni Daniel. Hindi kaagad nag-sink in sa isip ng binata ang nangyayari. Nagugulahan pa rin ito sa naging reaksyon niya. Napapikit si Catalina. Ilang saglit pa bago siya natauhan at humiwalay sa lalaki. Agad niyang pinahid ang luha sa mga mata. Pasensya na, iho. Naaalala ko lang nawawala akong anak na makita akong baby picture mo. Palusot niya. Gustong-gusto niya nang sabihin kay Daniel na ito ang anak niya, ngunit ayaw niyang maging padalos-dalos. Baka kasi kamukha lang ng anak niya. Ayaw niya ring masaktan at umasa. Nandito po ba kayo upang pabalikin ako sa bangko? Magalang na tanong ng binata. Tumango naman siya. Kung pwede sana, iho. Dahil sa lahat ng trabahanteng nandoon, ikaw lang ang may paninindigan at may magandang pag-uugali.
Isa ka sa kailangan ko sa bangko na iyon. Napalunok si Daniel. Natahimik ito at tila malalim ang iniisip. Pasensya na po, Doña Catalina. Pero kasi, nagugustuhan ko na po sa talyer. Ayoko naman po na iwan ang mga taong naging kaibigan ko sa talyer. Maliit man ang kita pero maganda naman ang environment. Paliwanag pa ni Daniel. Napatango-tango si Catalina. Naiintindihan niya ang nararamdaman ng binata. Napamahal na ito sa mga katrabaho. Hindi niya lubos akalaing mabilis na ma-attach si Daniel sa mga nakapaligid dito. Nang magpaalam si Doña Catalina, ay palihim niyang kinuha ang suklay ni Daniel sa may salamin. Isinilid niya iyon sa bag at saka umalis. Kaagad siyang nagtungo sa isang laboratory upang ipatest ang nakuha niyang sample. Gusto ko malaman ang resulta sa lalong madaling panahon. Bilin niya. Kita ang pagtataka sa mukha ng kanyang driver pagkalabas niya sa gusali. Alam niyang gustong-gusto na nitong magtanong tungkol sa pagpunta niya sa lugar na iyon. Ayoko maibang makaalam sa bagay na to. Tsaka alam kong gusto mo nang malaman ang dahilan ko. Ngunit hindi na muna sa ngayon. Kapag positive ang resulta, ay saka ko sasabihin sa iyo ang totoo, Ignacio. Sa ngayon ay dumiretso na muna tayo sa mansyon. Niya sa lalaki. Tulala siya habang nakamasid lamang sa labas ng kanyang sasakyan. Tahimik ang kanilang naging biyahe. Kapansin-pansin ang mga sulyap ng kanyang driver sa gawin niya. Kaya nakakapagtanong lang ang mga tingin ni Ignacio ay tiyak niyang nasabi nito sa kanyang lahat ng gustong itanong nito. Naaalala niya ang itsura ng baby sa dingding ng bahay ni Daniel. Tapos, ang mukha ngayon ni Daniel. Parang gusto niyang maluha. Sana nga si Daniel na ang batang hinahanap niya. Sana nga si Daniel na ang anak niya. Nanginginig ang kamay ni Doña Catalina habang pinagmamasdan ang hawak na papel. Napaiyak siya habang nakatitig sa papel. Positive. Anak niya nga si Daniel. Ito ang batang matagal niya nang hinahanap. Matapos sa papel ay bumaling siya sa binatang kumakain lamang ng pansit sa tabing daan. Marumi ang damit at mukhang pagod na pagod. Gustong-gusto niya ulit yakapin ang anak. Ang nawawala niyang anak na ilang taon niya nang hinahanap. Ang batang yan. Si Daniel. Niya na halos hindi na makapagsalita dahil sa pag-iyak. Siya ang bunga ng pangambababoy sa akin nung minor de edad pa lamang ako. Gulat na napalingon sa kanya si Ignacio. Ngayon lang iyan nalaman ni Ignacio. Hindi naman lubos akalain ni Ignacio na sa likod ng success at yaman nito ay may mga nakaraang kadiliman sa katauhan ni Doña Catalina. Ngunit mahal na mahal ko ang batang yan. Noong mga panahong pakiramdam ko, sobrang baba ko. Siya lang nagbigay ng pag-asa sa akin na mabuhay at kalimutan ang mga nangyari sa nakaraan. Noong iniliwal ko siya, nakalimutan kong pait ng naranasan ko. Si Daniel ang naging dahilan para patuloy ako mabuhay. Ngunit bigla siyang kinuha sa akin at inilayo. Matagal ko siyang hinanap. Walang araw na hindi ko siya iniisip. Parati siyang nasa puso ko nung nag-aaral ako. Iniisip ko na kapag nakaipon ako, hahanapin ko siya kahit sa dulo man ng mundo. Mapait ng ngiti ang binitawan niya. Nananatili ang mga mata niya kay Daniel na nandoon pa rin sa labas. Tapos ayan na siya. Nakikita ko na siya. Malaki na siya at natutong mabuhay mag-isa. Walang pamilya at walang nag-aalaga. Parang dinudurog ang puso ko. Paano ang kaarawan niya? Sino kasama niya sa panahon na yon? Sa mga Pasko at Bagong Taon? Sino ang nasa tabi niya? Baka wala. Baka mag-isa lamang siya. Napahagulhol na lamang si Catalina. Pinalampas si Catalina ang isang araw bago siya bumalik sa lugar ni Daniel. Sa pagkakataong yon ay gusto niyang makasama at makilala ng lubos ang kanyang anak. Nakita niya ulit si Daniel sa dating pwesto ng karinderya. Tsak na bibili na naman ng pansit at mukhang tinitipid ang sarili. Bumaba si Catalina sa sasakyan at kaagad na lumapit sa karinderya. Gusto ko ng 2 order nito at 2 rin ng isang yan at yun.
Nagtuturo ko agad si Catalina sa mga ulam na nandoon. Kita niya namang nagulat pa si Daniel sa biglaan niyang pagsulpot doon. Sino ba naman kasi ang mag-aakalang ang isang tulad niya ay bigla na lamang magpapakita sa isang mumurahing karinderya upang kumain doon. Nandito ka pala, iho. Dito ako kakain, kasama ko ang driver ko. Namiss ko ang luto sa karinderya. Aniya, ikaw lang ba mag-isa? Tumango ito. Opo, manananghalian na ako. Tumango siya tsaka tumingin sa dalang pansit ni Daniel. Pansit lang ang kakainin mo? Opo, busog na ho ako rito. Aba, naparaming in-order ko at kaming dalawa lamang ng driver kong kakain. Saluhan mo na lang kaya kami. Hindi namin mauubos iyon. Alok niya pa. Kita naman ang pag-aalangan sa mukha ni Daniel. Pero nasa mesa na ang driver ni Catalina kung kaya't sumunod na lamang din si Daniel. Nahihiya pang lalaki kay Catalina. Oh, heto. Kumain ka ng marami, ha? Ani Catalina at nilagyan pa ng ulam ang plato ni Daniel. Nagulat naman si Daniel sa ginawa ni Catalina. Gustong-gusto ni Catalina na asikasuhin si Daniel. Ito ang bagay na hindi niya nagawa sa anak sa loob ng ilang taon na nawalay ito sa kanya. Ngayon niya lang ito magagawa. Napapailing na lamang si Ignacio sapagkat kapansin-pansin ang kasabikan ni Catalina sa anak nitong si Daniel. Magkano ba ang sahod mo sa isang araw doon sa talyer? Naitanong ni Catalina. Napaisip pa si Daniel. Mga nasa 400 po. Lalo na ako dahil baguhan nila ako doon kaya hindi pa ganong kalaki ang sahod ko. Ano kaya kung gawin kitang bodyguard? Offer bigla ni Catalina. Natigilan pa si Daniel. Kasi syempre, di ba may karanasan ka bilang guard? Tsaka ko na kaya mo rin na maging bodyguard. Sa ganoong paraan ay mapapalapit ang anak niya sa kanya. Parating niya itong makikita at makakasama. Masyadong mababa ang sahod ng anak niya sa talyer. Baka magkasakit pa ito dahil tinitipid nito ang sarili. Ay, pasensya na po pero hindi ko po magagawa iyon. Lumaylay naman ang balikat ni Catalina. Talagang mahihirapan siyang kumbinsihin ang anak. Ano kaya kung sumama ka sa amin sa mall ngayon? May bibilhin ako at mahihirapan ako. Gusto ko sanang may sasama para matulungan ako sa mga bibili namin. Pagkumpinsin niya. Napaisip naman si Daniel ilang saglit bago ito nakasagot. Sige po. Napangiti siya. Huwag ka mag-alala, babayaran kita. Agad namang umiling si Daniel. Ay, wag na po. Ayos lang. Tutulungan ko lang po kayo upang hindi kayo mahirapan. Huwag niyo na po akong bayaran. Nagbitiw naman siya ng mag-aangiti rito. Sumama nga si Daniel sa mall. Suot ng lalaki ang simpleng itim nitong t-shirt at kupasing maong. Tsinelas pa nga ang suot ni Daniel sa paa at wala raw itong sapatos. Nahabag naman si Catalina sa ayos ng binata. Kumain sila sa isang restaurant sa loob ng mall. Kita niya ang gulat sa mga mata ni Daniel nang matikman niya ang mga pagkain ngayon lang nito nakain. Nag-iipon po ako dahil gusto ko pong makapag-aral balang araw. Pinaghahandaan ko po kasi iyon. Masayang pagkukwento ni Daniel habang kumakain sila. Napangiti siya. Ganyan din kasi siya kaporsigido noon. Sa tingin niya ay iyon ang isa sa mga nakuhang ugali ni Daniel sa kanya. Masaya siyang malaman na kahit papaano ay may mga pagkakatulad sila ng kanyang anak. Salamat po sa lahat, Doña Catalina. Masaya po ako makasama kayo sa araw na to. Nakangiting sambit ni Daniel. Animoy nakalutang siya sa ere nang marinig iyon mula kay Daniel. Napangiti siya. Ako rin, iho. Mabuti naman at sumama ka sa amin. Tsaka sa huling beses, maaari ba akong humingi ng pabor? Nagtataka man tumango si Daniel. Gusto ko mapunta rito minsan. Nawawala ang stress ko at isa pa ay magkaibigan na tayo, diba? Aniya. Medyo nahihiya pang tumango si Daniel. Napangiti naman siya ulit. At ang totoo niyan ay nakaramdam pa rin ako ng guilt sa tuwing naaalala kong ako ang dahilan kaya ka natanggal sa trabaho. Kaya sana, hayaan mo ako makabawi. Bumalik nga si Catalina sa bahay ni Daniel. May mga dala siyang groceries at mga kailangan sa bahay ni Daniel. Si Catalina pa mismo ang nagluto sa kusina ni Daniel. Masyado po itong marami.
Naku, hindi naman makapaniwalang nasambit ni Daniel. Sige na iho, sa'yo ang lahat ng yan. Nakangiti niyang sabi kay Daniel na nagulat pa sa mga ibinigay niya. At saka pinagluto ko ng pasta. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Namangha si Daniel. Ngali-ngali na sumandok si Daniel mula sa kawali. Natigilan si Daniel nang malasap ang sobrang sarap na pasta na ginawa ni Catalina. Napangiti naman si Catalina. Unang tingin pa lamang, alam niyang nagustuhan nito ang niluto niya. Ngayon lang po ako nakakain ng ganito. Bulalas pa ni Daniel at binilisan ng pagsubo. Nagulat si Catalina at agad na naganda ng isang basong tubig para kay Daniel. Dahan-dahan lang iho, baka mabilaukan ka. Natigilan si Catalina na mapansin na umiiyak na si Daniel habang sumusubo. Hindi naman niya inaasahang bigla itong iiyak. Anong problema, iho? Ani ang nag-aalala. Wala naman po. Ngayon lang po kasi may nag-asikaso sa akin ng ganito. Dati po kasi hindi po ako pinapansin ng mga umampon sa akin. Parati po ako mag-isa sa tuwing kaarawan ko. Kapag nagkakasakit ako, walang magluluto ng sinabawan para gumaling ako ng mabilis. Pagkukwento pa ni Daniel na naiiyak pa rin. Para namang dinurog ang puso ni Catalina sa narinig mula sa anak. Hindi nga nagkamali si Catalina. Talagang buong buhay ni Daniel ay mag-isa lamang ito. Ngayong pinagluto niyo ako, naisip ko, paano kaya kung kasama ko ang mama ko? Siguro ipagluluto niya rin ako ng ganito. Siguro tuwing birthday ko, ipaghahandaan niya rin ako. Kaya lang hindi niya ako kasama. Sinubukan ko nga rin po siyang hanapin ngunit dahil sa ganitong katayuan ng buhay ko, hirap ako sa paghahanap sa kanya. At pinahid na lamang ni Daniel ang luha sa mga mata. Hindi na ba napigilan ni Catalina na mapaluha na rin? Agad niyang niyakap ang anak. Huwag ka mag-alala. Tsak na hinahanap ka rin ng mama mo. Tsaka kung gusto ka rin niyang makasama. Tsaka kung araw-araw kang nasa isip niya at ipinagdarasal ang kaligtasan mo. Dahil isa siyang ina at mahalaga ka sa kanya. Mahal ka niya. Natitiyak ko yon. Aniya kay Daniel at naluluha na rin. Ngayong nandito po kayo, pakiramdam ko ikaw po ang totoo kong mama. Ani ni Daniel at tumagulhol pa rin. Sige, isipin mong ako ang iyong mama. Araw-araw akong pupunta rito at ipagluluto ka. Araw-araw ka may kasama rito. Hindi ka na mag-iisa. Aniya habang yakap pa rin ang anak. Napuno ng kwentuhan ng silid. Naikwento lahat ni Daniel ang naging buhay nito na mag-isa. Lahat ng katatawanan at kalokohan niya sa buhay ay naikwento niya kay Doña Catalina na animoy talagang ito na ang kanyang ina. Nakatulog na si Daniel nang dumating si Ignacio. Napatingin siya kay Ignacio at agad na pinahid ang luha habang nakaupo sa gilid ng kama ni Daniel. Halata sa mukha ni Daniel ang pagod dahil sa maghapong trabaho nito sa talyer. Nakakaawang anak ko. Parang pinipig ang puso ko habang iniisip na nakayanan niya ang lahat ng naranasan niyang hirap ng mag-isa. At sa ganitong kabata niyang edad, dapat ay nasa paaralan siya at nakakapag-aral ngunit nandito siya at nagtatrabaho upang makasurvive sa araw-araw. Tumulong muli ang luha sa mga mata ni Catalina habang pinagmamasdan ang anak. Catalina, simula ngayon, ibigay mo ang lahat ng kailangan niya. Tsaka kung iyon ang gusto niya ngayon. Hindi na importante kung ano ang mga masasakit na bagay ang naranasan mo noon. Ang importante ay ang ngayon. Kung ano man ang sinasabi ng puso mo, sundin mo. Ani Ignacio. Tumango siya at tumango na saka sumunod kay Ignacio. Ngunit nasa pinto na siya nang binalingan niya muli si Daniel. Mahimbing ito natutulog. Babalik agad ako bukas, anak. Mahinang sabit niya tsaka umalis na sa may pinto. Bumalik na nga siya kinabukasan. Ipinagluto niya ulit si Daniel. Sobrang saya nito na dumulog sa mesa. Ngunit bago pumasok si Daniel ay iniabot niya muna sa anak ang baonan nito. Huwag ka nang bumili sa karinderya. Iyan ang tanghalian mo. Aniya sa anak. Salamat po. Namangha pa rin si Daniel habang pinagmamasta ng baonan.
Sa mansyon ay ganoon din ang ginagawa niya sa dalawa niyang anak. Parehong college na sina Kath at Jake. Mas matanda ng 3 taon si Daniel sa mga kapatid nito. Balang araw, gusto niyang makitang nagkakasundo ang 3 niyang anak na magkasama silang lahat bilang isang pamilya. Tsak niyang matatanggap ng kanyang pamilya si Daniel. Abala siya sa negosyo ngunit nagagawa niya pang sumaglit sa bahay ni Daniel upang magdala ng mga groceries at iba pang kakailanganin ng kanyang anak. Gusto niyang wala ng ibang alalahanin pa si Daniel. Isa pa ay bumili na rin siya ng bagong sapatos at mga damit para kay Daniel. Tsak niyang matutuwa ang bata dahil sa binigay niya. Gusto niyang sa susunod na gagala sila ay iyon na ang susuotin ni Daniel. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang mga gamit na binili niya. Tila nasasanay na rin si Daniel sa presensya ni Catalina. Kulang na nga lang ay tawagin niyang mama si Catalina. Ngunit hindi niya magawa dahil nahihiya siya. Baka isipin nitong masyado siyang assuming. Minsan ay natatakot siyang baka kung kailan nasanay na siya sa pag-aalaga ni Doña Catalina ay bigla itong umalis. Nakatulad ng mga unang umampon sa kanya, matapos magsawa sa pag-aalaga sa kanya ay ibinigay siya sa iba. Baka isang araw ay bigla na lang din umalis si Doña Catalina at malalaman niyang nagsawa na rin ito sa kanya. Naiyak siya. Pinagdarasal niyang sana hindi maulit ang nangyari noon. Natigilan si Daniel ng pagka-uwi. Nakita niyang mga mamahaling gamit na nakalapag sa kama niya. Alam niya na agad kung sino ang nagbigay. Hindi naman napigilan ni Daniel na maiyak. Salamat po, Doña Catalina. Hindi ko po alam kung tatanggapin ko ba ito o ibabalik. Masyado po itong maganda. Niya habang hawak ang sapatos. Maagang nagising si Doña Catalina. Matapos niyang ipagluto ng agahan ng mag-ama niya ay tutungo naman siya sa mall upang bumili sa grocery. Papunta rin siya kay Daniel sa araw na yon. Linggo ngayon at magdadala siya ng pagkain kina Daniel. Nag-aalala siyang baka maubusan ng pagkain ang anak. Masayang pumipili ng mga dalata si Catalina. Inililista niya pa ang lahat upang wala siyang makalimutan. At saka may isang pagkain siyang gustong iluto para kay Daniel. Napapansin niyang mahilig sa mga pansit at kung ano-ano pang pagkain na related sa pansit si Daniel. Naisipan niya ang carbonara naman ang iluto para kay Daniel. Nagmamadali naman siyang umalis sa grocery store at nang makarating nga sa bahay ni Daniel ay inasikaso kaagad niya. Nagsimula na siyang isalang ang pasta. Tapos ay ganoon na din ang sauce. Sobrang saya niya nang makitang perfect niyang nagawa ang carbonara. Maya-maya lamang ay darating na si Daniel. Tiyak niyang may binili lamang si Daniel sa labas at uuwi na rin kaagad. Hanggang sa ilang saglit ay narinig niyang pagbukas ng pinto. Maupo ka na riyan, Daniel. Luto na tong hinanda ko. Tsaka kung magugustuhan mo tong. Natigilan si Catalina nang makita ang anak niyang si Jake sa may pinto. Galit ang kaagad niyang nabanaag sa mga mata nito. Jake, anak. Wala sa sariling nasambit niya. Daniel? Sino siya? At nagbitiw ito ng sarkastikong ngisi tapos ay nilibot ng tingin ng paligid. Ano to? Anong ginagawa mo dito sa squatters area? Ano ginagawa mo, Mom? Hindi naman kaagad nakapagsalita si Catalina. Hindi na alam kung anong sasabihin sa anak. Tapos ano yan? Pinagluluto mo yung Daniel na yon? Sino ba yan at ganyan mo na lang siya kung asikasuhin? Kaano-ano mo ba siya? Biglang tumaas ang boses ni Jake. Napaigtad naman sa gulat si Catalina. Ito ang unang beses na nagtaas ang boses sa kanya si Jake. Hindi ganito ang Jake na kilala niya. Sumagot ka, Mommy! Baliw muli ni Jake. Hindi niya pwedeng sabihin kay Jake ang totoo. Nag-iipon pa siya ng lakas ng loob na sabihin kay Daniel ang lahat. Gusto niyang mapalapit muna kay Daniel bago niya aminin dito ang totoo. Ayaw niyang biglain si Daniel. Ngunit nagulat na lamang sila nang biglang dumating si Daniel. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Daniel nang makita silang dalawa ni Jake roon. Hayop ka! Baliw ni Jake at bigla na lang sinugod si Daniel. Gusto niyang awatin ng dalawa pero hindi niya magawa. Ignacio, tulong!
Kaagad naman na dumating si Ignacio matapos niya itong tawagan sa phone. Inawat ni Ignacio si Jake. Akmang susugurin pa ulit ni Jake si Daniel ngunit napigilan na ito ni Ignacio. Ito bang pinalit niyo kay Daddy? Mahilig na ba kayo sa bata ngayon, Mom? What the? Peperahin lang kayo nito. Isang malakas na sampalang napatigil kay Jake. Natulala naman si Jake. Ngunit ilang saglit ay natawa si Jake. May halong pang-iinsulto ang tawa ng anak. Wow! First time yun, Mom? Talagang nagawa niyo pa akong saktan para lang sa lalaki niyo. Anak ko siya! Baliw niya kay Jake. Lahat ng nandoon ay natigilan. Ani mo hindi kaagad nag-sink in sa isipan ni Jake ang narinig mula sa ina. Siya ang kuya ninyo. Ilang taon ko na siyang hinanap. Ilang taon ako nagdusa sa pagkawala ng kuya ninyo, kaya huwag mo siyang babasusin ng ganyan. Galit na sigaw niya. Hindi na nakapagsalita pa si Jake. Kahit anong mangyari, kapatid mo siya. At ayokong mamaliitin niyo ang kapatid niyo dahil lang sa namuhay siya ng ganito. Malaki naging kasalanan ko sa kanya. Hindi siya lumaki na katulad ninyo na nakukuha ang lahat ng gustuhin. Lumaki siyang hindi katulad niyo na kasama ako. Dagdag pa ni Catalina. At saka binalingan si Daniel. Namumungay ang mga mata niyang pinagbastan si Daniel. Daniel, patawarin mo ako kung itinago ko to sa'yo. Ayoko mabigla ka at lumayo sa akin. Nais kong bumawi sa'yo at punan ang mga pagkukulang ko sa'yo. Wala akong intensyong masama. Hindi naman umimik si Daniel. Bakas ang sakit sa mga mata ng anak habang nakatitig sa kanya. Alam niyang kasabikan nitong makasama ang totoong ina. Sinabi nito sa kanya na sinubukan din itong hanapin siya. Tapos, malaman-laman pa nitong nasa tabi lang nito ang taong matagal nang hinahanap. Maintindihan niya kung magagalit sa kanya si Daniel. Mabait na bata si Daniel, ngunit hindi ito santo upang hindi makaramdam ng galit sa kanya. Anong basihan niyo para masabing anak niyo ako? Mapait ang boses na sambit ni Daniel. Hindi kaagad siya nakasagot. Ilang saglit pang dumaan bago siya nakapagsalita. Palihim ako nagpa-DNA test. I'm sorry. Noong makita akong baby picture mo at nalaman ng history mo, kaagad ako nagduda at kaagad akong kumuha ng sample para malaman kung talagang ikaw ang anak ko. Paliwanag niya. Napanganga si Daniel at napapailing. Nalita siya sa naging reaksyon ng binata. At matagal niyo na palang alam? Noong mga panahong nilapitan niyo ako sa karinderya at pinakain ako. Alam niyo na kayong totoo kong ina? Nito na may hinanakit sa boses. Tumango siya. Kaya ho kayo mabait sa akin at binibilhan niyo ako ng kung ano-ano. Ay dahil alam niyo anak niyo ako. Napaluha na si Daniel sa pagkakataong yon. Gusto kong makasama ka. Pero kahit alam niyo't nangungulila ako, ay itinago niyo pa rin dahil hindi pa kayo handa. Putol na to sa sasabihin niya. I'm sorry. Ani ang napaiyak pa ng todo. Paano ko matatagalan kayo bago kayo maging handa? Paano ko? Ibig sabihin, matagal pang hindi kayo makikilala dahil hindi pa kayo handa. Ganun po ba? Matagal ako mahihirapan at mangungulila sa inyo dahil lang hindi pa kayo handa? Bulala si Daniel na umiiyak na rin. Napatakip sa bibig si Catalina at doon lamang napagtanto ang mga nagawa. Ngayon niya napagtantong mali ang mga naging desisyon niya. Masyadong makasarili ang ginawa niya, inaamin niya. Nagulat na lamang sila nang bigla na lamang umalis si Daniel. Umiiyak na umalis ang kanyang anak, kaya wala sa sariling sumunod siya kay Daniel. Daniel, huwag kang umalis anak, dito ka lang. Huwag kang lumayo muli sa akin. Patawarin mo ako sa ginawa ko, huwag mo akong iwan, please. Tila wala sa sariling sigaw ni Doña Catalina. Napalingon ang mga taong nandoon. Nakasunod pa rin siya kay Daniel at hindi niya ito nalubayan. Kung saan man tutungo si Daniel ay hindi siya titigil at susundan ito.
Hindi na siya papayag na muling malayo pa sa anak. Ngunit ngayong nakikita niyang lumalayo sa kanya si Daniel, ay tila ba bumabalik sa isipan niya ang mga panahong tila mabaliw siya kakaisip sa anak na nawala. Daniel, bumalik ka sa akin, anak. Huwag mo akong iwan. Maawa ka. Huwag mo na akong iwan ulit. Hindi ko kayang mawala ka pa ulit. Mahal kita. Sigaw niya kahit na nalabo na ang kanyang paningin dahil sa luha. Wala na siyang pakialam kung masyado na siyang maingay. Wala na siyang pakialam kung magmukha man siyang baliw sa mata ng lahat. Dahil nakatuon ang atensyon niya sa pagsunod sa anak, kaya't hindi niya namalayang nakarating na siya sa kalsada. Muntik na siyang mabundol ng kotse, ngunit nakapag-brake naman kaagad ito. Hoy! Magpapakamatay ka ba? Nababaliw ka na ba? Galit na sumilip ang driver niyon upang sigawan siya ng ganoon. Ngunit wala siyang pakialam at patuloy pa rin na sinusundan sa Daniel. Hindi siya papayag na mawala na naman sa paningin niya ang anak. Hanggang sa isang kotse muli ang humarurot palapit sa kanya. Ngunit sa pagkakataong yon ay mabilis na ang takbo nito at wala nang pakialam kung may biglang tatawid. Isang malakas na salpok ang maririnig sa kalsada. Tulala pa si Catalina habang nakatitig sa kalsada. Nakaupo siya at hindi na makagalaw. Nakita ni Catalina si Daniel. Nakahiga na ito sa kalsada at duguan. Binalikan siya nito upang iligtas. At imbis na siyang masagasaan, ay si Daniel ang nahagip ng sasakyan. Hindi na siya makagalaw. Ilang saglit pang dumaan bago siya napasigaw. Tulong! Tulungan niyo ang anak ko! Tinakbo niya si Daniel upang yakapin. Tulungan niyo kami! Sigaw niyang muli. Dumating sina Jake at Ignacio upang saklolohan siya. Nadalan-dala si Daniel sa ospital. Hindi siya mapakali habang naghihintay sa emergency room. Naghihintay siya ng balita sa nangyari kay Daniel. Hindi siya kumain at uminuman lamang ng tubig. Hindi siya natulog at minuminuto siyang nananalangin para sa kaligtasan ng anak. Ilang saglit ay lumapit si Jake sa kanya at nakayuko itong nagsalita. Ma'am, I'm sorry for what I did. Hindi dapat ako agad nagsalita ng gano'n dahil hindi ko naman alam ang totoo. Wala akong alam kaya dapat nanahimik na lamang ako. Pag-amin pa ni Jake, tulala pa rin si Catalina. Ilang saglit naman ay dumating si Kath, ang isa niya pang anak. Niyakap siya ng anak. Ma'am, narinig kong tungkol sa isa pa naming kapatid. Sana po ay umayos na po siya. Ani naman ni Kath sa malumanay na boses. Huwag niyo pong pababayaan ang sarili ninyo. Kakayanin niyo po yun. Tsak akong nagmana siya sa inyo. Tsak na matapang din ang kuya namin. Malalampasan niya to. Niyakap ni Catalina ang dalawang anak. Tanggapin ninyo ang kapatid ninyo. Tayo lamang ang meron siya. Ayokong maranasan niya pa ulit ang mag-isa. Naiyak niyang sambit sa dalawang anak. Huwag ka mag-aalala, Catalina. Tanggap na tanggap namin siya. Wala kaming karapatang ayawan ang isa pang kapamilya. Napalingon sila sa nagsalita. Si David pa lang dumating. Nakangiti si David at lumapit kay Catalina. Kaagad naman naniyakap ni David si Catalina. Abot langit ang naramdaman ko nung malaman kong muntik ka na raw mapahamak. Halos maiyak si David ang sabihin yon. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil nagpadala ako sa emosyon ko, hindi sana mangyayari to kay Daniel. Wala sana siya sa ganitong sitwasyon. Napahagulhol siya sa dibdib ng asawa. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Pareho niyong hindi kontrolado ang lahat. Walang may gusto nito. At hindi mo yung kasalanan. Humigpit pa ang yakap ni David sa kanya. Ilang saglit ay lumabas na ang doktor sa ER. Kaya silang lahat ay agad na lumapit sa doktor. Kamusta po, Dok? Ano pong nangyari? Natatarantang salubong ni Catalina sa doktor. Stable na siya. Nakahinga naman ng maliwag si Catalina sa sunod na sinabi ng doktor. Nakaligtas na sa kapahamakan ng kanyang anak. Dinaig pa ang nanalo sa loto ang balitang nakuha nila sa doktor. Umiiyak sa tuwa na yumakap ulit siya kay David.
Diyos ko, talagang nakaligtas na siya. Salamat naman, Diyos ko. Napahagulhol na siya sa tuwa. Ilang araw nilang hinintay na magising si Daniel. Ang sabi ng doktor ay nasa recovery stage pa raw si Daniel. Soon ay gigising din ang lalaki, ngunit hindi kaagad. Minsan isang araw ay nahuli ni Catalina na kinakausap ni Jake si Daniel kahit wala itong malay. Pwede ba kitang tawagin, kuya? Alam mo, matagal ko nang gusto magkaroon ng kuya. Gusto kong may makasama na ako sa basketball. Tapos may nakakausap ako tungkol sa mga crush ko. Old style kasi si dad eh. Hindi makarelate sa mga Gen Z. Tapos ay tumawa pa ng marahan si Jake. Napangiti naman siya habang pinagbasa ng anak niyang kinakausap ang walang malay na kapatid. Kapag nagising ka na, samahan mo ako mamili ng shoes ha. Mahilig ka rin ba sa mga sapatos? Kwento mo sa akin lahat ng gusto mo. Sabay tayong bibili ng mga gusto natin. Patuloy pa ni Jake. Napaluha siya. I'm sorry kuya ha. I'm sorry kung hinusgahan ka agad kita. Hindi dapat kita sinaktan. Napakalaking... Alam mo yun, unang kita pa lang natin, nasuntok agad kita. Pagkagising mo, pwede mo rin akong suntukin ha. Dapat kasing lakas din yung suntok ko sa'yo. Hanggang ngayon, nagigilty pa rin ako. Hindi dapat nangyari sa'yo to kung hindi lang ako nagpaka-immature that time. Napabuntong hininga si Jake. Pinalis niya ang luha upang umalis at hayaan ang magkapatid doon. Kailangan niyang bigyan ng oras ang dalawa. Nagpapasalamat siya at kahit papaano, napagtanto ni Jake ang kasalanan nito at nagsisi na ito sa ginawa. Hanggang sa ilang saglit ay narinig niya ang pagsigaw ni Jake sa loob. Kaya nataranta na bumalik siya sa loob. Nurse! Nurse, gising ng kuya ko! Mga anak, hayaan niyo naman makapagpahinga ng maayos ang kuya ninyo. Bakit ba ang kukulit ninyo? Kapag nabinat niya ang kuya niyo, lagot kayo sa mama ninyo. Panay ang saway ni David sa dalawang makukulit na anak. Kuya, kwento ka pa! Tapos ano nangyari, kuya? Nakangisi naman na usisa ni Kat sabay pangulumbaba sa harapan ni Daniel. Kita sa mga mata ng dalawa na curious ito sa naging buhay ni Daniel noon. Kita ang awa at pagmamalaki sa mga mata ng dalawang kapatid habang pinapakinggan ang mga karanasan ng Kuya Daniel nila. Nag-e-empake na sina David at Catalina upang makauwi na. Ngunit may kaunting lungkot na naramdaman si Daniel habang nag-e-empake ang mga ito. Ibig sabihin ay babalik na naman siya sa bahay niya. Mag-isa na naman siyang titira doon. Bibisita ako kapag gusto mong mag-one-on-one tayo sa basketball. Ani ni Daniel na nagbitiw ng tipid ng ngiti. Anong bibisitang pinagsasasabi mo, kuya? Doon ka na tumira sa bahay. Kapatid ka naman namin, kaya bakit kailangan mo pang humiwalay sa amin? Nakakatampo ka naman. Pagtataray pa ni Kat. Natawa pa si Daniel, ngunit natigilan naman na mapansin na nakatingin na sa kanya si Catalina at David. Makahulugan ang tingin ng dalawa sa kanya. Anak, bakit ba hindi ka na lang sa bahay tumira? Bakit kailangan mo pang lumayo? Nandito naman kami. Malumanay ang boses ni Catalina. Kaya nga, kuya. Pagsang-ayon naman ni Jake. Daniel, iho, kami ng pamilya mo. Kaya bakit ka pa aalis? Anak na rin kita simula ngayon. Ilang saglit pa ay napaiyak si Daniel. Hindi niya inaasahan ang mainit na pagtanggap sa kanya ng pamilya ng kanyang ina. Hindi niya lubos maisip na magkakaroon na siya ng totoong pamilya sa wakas. Totoong mga kapatid at totoong mga magulang. Natatakot akong baka iwan niyo ako. Natatakot akong baka magsawa kayo sa akin. Niya sa nanginginig na boses. Bigla na lamang sumugod ng yakap si Catalina sa anak. Hindi mangyayari yan, anak. Anak kita. Imposible na maksukuan kita. Kahit kailan, ay hindi ako sumuko sa iyo, Daniel, anak. Humagulhol pa si Catalina. Napapikit si Daniel at napangiti sa kawalan. Talagang totoo na yon. Sa pagkakataong to ay pinapabura na siya ng swerte. Binigyan siya nito ng pagkakataong maranasan ang dating pinapangarap niya. Gumanti siya ng yakap sa kanyang ina. Ang totoo niyang ina na matagal niya nang hinahanap.
Nag-aral si Daniel at naging maayos ang buhay. Hindi na kinailangan ng binata na tipirin ang sarili upang makapag-aral. Nagtapos siya ng kursong related sa business. Katulad ni Catalina ay magaling din sa paghawak ng negosyo si Daniel. Katulong na ni Catalina si Daniel sa pagpapatakbo ng negosyo nila. Si Jake naman ay naging abogado. Si Kath ay naging isang doktor. Lahat sila ay naging mga professionals. Lunes ng umaga ay taas na bumaba si Doña Catalina mula sa mamahaling sasakyan. Sunod naman na bumaba ay ang matikas na si Daniel. Suot ang business suit, ilang taon na rin ang dumaan. Ang dating bangko na siyang pinagtatrabahuhan ni Daniel kung saan siya ay naging gwardya ay siya na mismo ang hahawak. Ibinigay ng kanyang ina ang bangko na iyon dahil iyon ang bangko na pinili niya nang tanungin siya ng ina kung anong bangko ang pipiliin niya. Ang manager na nag-insulto at nagtanggal noon kay Daniel ay pinayagan ni Daniel na makabalik sa bangko. Nagulat si Catalina nang makita ang dating manager. Magandang umaga ho, Doña Catalina. Mabuti naman at nakadalaw ho kayo rito. Masiglang salubong ni Todd, ang manager. Masaya ako makita ka ulit, Todd. Ilang taon na rin ang nakaraan. Ani Catalina na may ngisi sa labi. Pahiya naman na nag-iwas ng tingin si Todd. Naaalala niya kung papaano nilang binastos noon si Doña Catalina na inakala nilang mahirap na matandang gusto lang magpasikat. Tapos malaman-laman nilang isa pala itong mayaman at ang malala ay boss pa nila. Nang masulyapan ni Todd si Daniel ay nagulat si Todd. Hindi alam ni Todd na si Daniel ang may-ari ng bangko. Excuse me po, maaari ko po ba siyang makausap saglit? Ani ni Todd kay Doña Catalina. Sige. Ani ni Doña nang umiti pa. Sumama naman si Daniel kay Todd. Hinila ni Todd ang braso ni Daniel patungo sa gilid. Iritadong binalingan ni Todd si Daniel matapos masigurong malayo na sila kay Doña Catalina. Hoy, ikaw. Bakit ka kasama ni Doña Catalina? Sumisip-sip ka ba sa kanya? Iyan bang balak mo nung una kaya ka nakipagmabutihan kay Doña Catalina nung nagkunwari siyang mahirap? May alam ka ba rito? Galit na buliyaw ni Todd. Hindi naman nagsalita si Daniel. Hinayaan niya lang na magbunga nga si Todd. Ngayong ako na ulit ang manager. Sa tingin mo ba makakapasok ka pa ulit bilang gwardiya sa bangkong to, ha? Sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik dito. Dagdag pa ni Todd. Ilang saglit pa ay napangisi si Daniel. Alam mo, Todd, binigyan na kita ng pagkakataon. Akala ko matututo ka. Pero mukhang wala pa rin pinagbago. Aniya kay Todd. Kumunat naman ang noon ng lalaki. Anong sinasabi mo pagkakataon, ha? Aba talagang mataas ng tingin mo sa sarili mo, ah. Tumawa pa na may panunuya si Todd. Daniel, anak, tapos ka na ba dyan? Samahan mo muna akong i-check ang mga papeles sa loob. Biglang nagsalita si Doña Catalina sa likod. Natulala naman si Todd nang marinig ang sinabi ng Doña. Anak? Ikaw? Hindi naman makapaniwalang tinuro ni Todd si Daniel. Yes, may kailangan ka pa ba sa anak ko, Todd? Make it quick, may kailangan pa kaming tapusin. Parang mabubuwal sa kinatatayuan nito si Todd at parang mahihilo sa narinig mula kay Doña Catalina. Hindi makapaniwala si Todd na nagawa niyang pagsalitaan ng masamang anak ni Doña Catalina. Kumalat ng usap-usapang ang anak nga ni Doña Catalina ang hawak sa branch na iyon. Doon napagtanto ni Todd na si Daniel pala ay ang boss niya. Nang tuluyan na makaalis, ang mag-ina ay saka lamang napasalampak sa sahig si Todd. Ilang beses niyang sinapok ang ulo nito. Bakit ko ba nagawa yun? Napakalaking tanga ko talaga. Bulalas niya. Sa lahat ng inaplayan niya ay ang bangko lang ni Catalina ang tumanggap sa kanya. Wala na siyang mapupuntahan kapag natangkal pa siya sa bangkong yon. Samantala, masaya namang inalalayan ni Daniel ang ina patungo sa loob at hindi na sila muling maghihiwalay. Kung bago ka pa
lang sa channel na ito, Ate Jane TV. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Pinagbasta ni Tonya Catalina ang